Our silent channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3651 dalawang salita. Nang mawala ang liwanag ng apoy, ang ekspresyon ni Wokilin ay unti-unting nagpakita ng isang dampi ng pagkabigla. Si Yefan ay nakatayong hindi gumagalaw, na sumusuporta sa isang malaking flame claw ng apoy na unicorn gamit ang isang kamay. Gaano man katigas ang apoy na unicorn, ang maharlikang hita na iyon ay hindi maibaba ng kalahating pulgada. Paano ito posible? Ang taong ito, ang kasalukuyang pisikal na katawan ni Yefan, sa pamamagitan ng karanasan ng Chaos River, ay tunay na umabot sa antas ng Azure Dragon Divine Beast. Hindi man kasing ganda ng corona, halos pareho lang. Kahit na ito ay isang antas ng threshold na Qinglong, paano magkatugma ang isang unicorn? Higit pa rito, ang normal na estado ng pagkawatak-watik ni Yefan ay 5 beses, at maaari niyang ganap na harapin si Mian sa mga tuntunin ng lakas. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kanang kamay, at isang malaking golden dragon claw ang bumagsak sa unicorn sa lupa. Aw! Napasigaw si Wokilin sa sakit, at ang marangal na Hongmeng Gatekeeper Beast ay napakadaling ibinaba, naisip pa nga nito na ito ay kabalbalan. Nasaan si Taikang? Si Yefan ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikan at direktang nagtanong. Ano ang Taikang? Sino ka ba? Bakit may aura ka ng Dragon Clan? Sa wakas ay napansin ng Water Unicorn sa gilid na may mali. Ang kapangyarihan ng taong dragon na ito ay medyo napakalakas. Napabuntong hininga si Yefan, mukhang nakatingin ka lang sa pinto. Wala kang alam. Makatuwiran na dapat kilalanin ng maraming tao sa Hongmeng ang kanyang hitsura. Ang dalawang unicorn na ito ay hindi dapat lumabas ng gate, at wala silang alam na anumang balita, kaya naglakas loob silang makipag-away sa kanya. Sa wakas, tatanungin kita, nasaan si Jian Yuzo? Pumunta lang muna si Yefan sa Soul Witch. Anyway, ibinigay niya ang huling balita ni Taikang. Prinsesa Yuzo. Siya ang anak ng Demon Emperor at ng Bloody Suzaku, kung ilalabas natin ang kanyang kinaroroonan. Nakakagulo talaga. Ang mga mata ni Yefan ay kumislap ng asul-gintong liwanag, na nagpapakawala ng mga mata ng isang dragon. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, kahit na ang dalawang unicorn beast ay wala ring kapangyarihang lumaban. Ang mga unicorn ng apoy at tubig ay nagulat lahat, at ang kanilang mga ekspresyon ay naging mapurol. Si Jian Yuzo ay nasa tirahan ng mga ninuno ni Wang. Hindi nagtagal, ang dalawang unicorn ay masunuri na inilagay ang lahat ng impormasyon na alam nila. Nagtapat na ako. Ito ay isang. Nakakaawa na ang dalawang kalakal na ito ay pag-aari ni Hongmeng at naghihintay na mamatay, at kakaunti ang alam nila. Nag-isip sandali si Yefan, at inihagis lang sila sa Yantian Ring. May isang maliit na lila sa kanyang bahay, at dalawang unicorn ang nawawala. Yaya. Ang dalawang mature na unicorn ay dapat tumulong kay Xiao Zi na lumaki. Kung magiging masunurin ang dalawang unicorn, hindi naman nag-aalala si Yefan. Tutal, nasa loob pa rin sina Prince Gao at Mian. Lahat ng isang biglaang, ang tuktok ng bundok na natatakpan ng nyebe ay pulang-pula. Parang walang laman ng gate. Napabuntong hininga si Yefan na may damdamin. Noong una siyang dumating sa Hongmeng, napilitan siyang maging mahinahon at tiisin ito. Noong naging yeguhan siya, naramdaman niyang napakalayo ni Hongmeng. Pero, ngayon, nakapag-teleport na siya sa kalawakan. Pinilit niyang pumunta sa pintuan ng Hongmeng, at gusto niyang pumasok mag-isa. Ang Hongmeng na ito ay walang disenteng paghihigpit upang ipagtanggol ito. Gaano ako kalaki ng silbi sa dalawang unicorn na ito? Ungol ni Yefan. Biglang nagsalita si Prince Gao. Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat ay maraming mahiwagang paghihigpit sa nakaraan. Natatakot ako na baka pilitin silang bawiin ng ilang dakilang kapangyarihan. Ngumiti si Yefan at sinabing, Prinsipe Gao, hindi maganda ang ugali mong sumilip. Kung hindi dahil sa dalawang idiot na dinala mo, walang pakialam ang matanda. Ngumiti si Yefan, may isip na ang dalawang unicorn ay tahimik sa sandaling ito. Huwag mong kainin ang dalawang unicorn na iyon, pinananatili kong kapaki-pakinabang ang mga ito. Hindi ito gusto ng haring ito. Boy, tingnan mong mabuti ang mga salitang nakasulat sa pinto. Siya ang nagtatag ng Hongmeng. Sa unang tingin, hindi ito malinaw na nakita ni Yefan, medyo malabo ito. Matapos pakinggan ang mga salita ni Prinsipe Gao sa sandaling ito, maingat kong natukoy ito, at pagkatapos itong makita ng malinaw, hindi ko maiwasang matigilan. Ang mundo ng panik, ang malawak na universo, at lahat ng uri ng pagbabago ay isinama lahat dito. Hoy, sumipsip si Yefan ng malamig na hangin, at ang kanyang anit ay namanhid. Hindi ko akalain na may makakasulat ng dalawang salita na may ganitong misteryosong masining na paglilihi. Maaaring ito ay isang salita na isinulat ng lumikha. Napabuntong hininga si Prinsipe Gao, ang maaaring gawin ni Lu na bantayan si Hongmeng dito, at kung sino ang matatawag na nakatatandang kapatid, ay natural na ang lumikha, ngunit hindi ko alam kung sino iyon. Malinaw. Matagal na tumitig si Yefan, itinatak ang dalawang salitang ito sa kanyang isipan. Kailangan niya ng ilang oras upang lubos na pahalagahan ang misteryo, at talagang wala siyang gaanong libreng oras ngayon.
Ayon sa paglalarawan ng dalawang unicorn, pumasok si Ye Fan sa Hongming Universe at dumiretso sa planeta kung saan matatagpuan si Jian Yuzo. Bagamat malaki si Hongmeng, hindi mahirap para kay Ye Fan na makahanap ng isang Jian Yuzo na may kasalukuyang kamalayan. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Ye Fan ang isang pamilyar na aura. Ginamit ni Jian Yuzo ang soul teleportation para iligtas ang mga tao ng ilang beses, ngunit masasabi ni Ye Fan ang pagkakaiba. Ang isang nagninangas na pulang halaman ay nasa lahat ng dako, sa isang napakarilag at eleganteng patio. Nakaupo si Jian Yuzo sa bench na bato, hawak ang scroll, ngunit hindi gaanong nagbasa. Ang kanyang kaluluwa ay may likas na kakayahan sa mahiwagang kakayahan, at maaari niyang tiktikan ang lahat ng uri ng mga lihim sa pamamagitan ng kaluluwa ng ibang tao. Matapos malaman na si Jiu Shang Tiaingong ay magpapadala ng isang mamamatay tao, siya ay nabalisa. Kung tutusin, kung matagumpay na mapanalunan ni Jiu Shang Tiaingong ang unang pwesto sa 8-door competition, si Feng Jishao at ang kanyang anak ay muling magkukusa at mapapaboran ng Patron Saint. Sa oras na iyon, pabayaan siya, si Xiao Wang ay magiging sobrang pasibo rin, at ang kanilang kapalaran ay mahuhulog sa kadiliman. Napabuntong hininga si Jian Yuzo. Sa katunayan, naramdaman niya sa simula na umaasa sa mga ligaw na tao, walang pag-asa, lalo na sa kawalan ng Sword God. Gayunpaman, sa ngayon, maaari na lamang niyang hintayin ang paghatol ng kapalaran, mukhang walang tiwala si Miss Jian Yuzo sa kompetisyong ito. Nanlamig ang puso ni Jian Yuzo, at biglang tumalikod. WHO. Natigilan siya nang makita niya ang lalaki na parang naglalakad sa looban, at nakilala niya ito. Sword God Ye Fan. Gusto mo bang tawagin akong Sword God? O Ye Fan, bihira lang na ganito ang tawag mo sa akin sa iyong titulo at pangalan. Tiningnan ni Ye Fan ang babae ng may emosyon. Ang Jian Yuzo na ito ay talagang napakahawig kay Jian Zizai, ngunit medyo malamig ito, at hindi dapat lumapit ang mga estranghero. Hindi ka patay. Bakit ka pumunta dito? Hindi ito maintindihan ni Jian Yuzo. Bagamat walang gaanong tao dito, marami rin ang mga eksperto. At mayroon ding isang malakas na pagbuo ng Kiman, kung ang karaniwang tao ay lumalapit ng kaunti, ito ay magti-trigger ng pagbabawal. Ngunit pumasok si Ye Fan, na parang may tao at ang pagbabawal ay walang kabuluhan. Bakit, hindi ito binanggit ni Ayu sa iyo? Casual na tanong ni Ye Fan. Nakita mo na ba si Ayo? Walang pakialam si Jian Yuzo sa kanyang pagdududa, at mabilis na nagtanong, Ayo. Hindi pa bumabalik, hindi ko siya makontak, saan siya nagpunta? Sumimangot si Ye Fan, nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam sa kanyang puso. Hindi ito bumalik para magpadala sa iyo ng sulat. Umiling si Jian Yuzo, hindi makapasok si Hongmeng kung gusto niya. Bagamat hiniling ko kay Xiao Wang na tumulong, kailangang dumaan sa proseso si Ayu. Ikaw kasi, dahil nakabalik ka ng ligtas. Dapat kong samantalahin ang pagkakataon ng kompetisyon na ito na may 8 pinto. Ngumiti si Ye Fan, hindi ako sasali sa 8-door competition. Bakit? Hindi maintindihan ni Jian Yuzo, ito ang pinakamagandang pagkakataon para hikayatin ang Patron Saint at palayain ang iyong kabangisan. Boldly crazy. How dare you trespass on the territory of this seat? Bago pa makapagsalita si Ye Fan, isang mapanlokong pagsaway ang dumating mula sa malayo. Kabanata 3652 walang pagkakataong manalo. Ang naglalagablab na mataas na temperatura na Feng Yan ay bumagsak sa hangin at naging matikas na anyo ng isang babae. Kung tutusin, ang lakas ni Xiao Wang ay higit na nakahihigit sa iba, at nagmamadali siyang bumalik nang mapansin niyang may pumasok dito. Si Xiao Wang ay nakasuot ng maganda at marangyang pulang damit, na may puting balikat na nakalabas, ang kanyang mukha ay parang peach, at ang kanyang balat ay parang cream. Hindi maiwasan ni Ye Fan na humanga na si Jian Zizai ay isang mabuting tao. Siyempre, bamantong hininga din si Ye Fan, asawa ito ng isang kaibigan, at hindi nararapat na sumulyap muli. Biglang mukhang kinabahan si Jian Yuzo at tumayo sa harap ni Ye Fan. Bawal mo siyang saktan. Sasali siya sa 8-door competition. Napabuntong hininga si Xiao Wang, Yuzu, masunurin ka, huwag kang magpakatanga. Ang taong ito ay puwersahang pumasok kay Hongmeng, o ang numero 1 pagpugot kay Jiu Shang Tiaingong. Layunin, kung ikaw ay kasama sa kanya, ito ay magiging mas malabo. Nakalimutan mo na ba ang nangyari kanina? Kakalagkarin ka lang ng mga taong ito pababa. Pinoprotektahan ka ni inay. Sinabi ni Jian Yuzo, kung ang pagyuko sa iyong mga tuhod ay tinatawag mong proteksyon, mas gugustuhin kung hindi. Anak ako ng Demon Emperor, bakit gusto mong iyuko ko ang ulo ko kay Feng Jishao? Dahil tinatanggap ng Patronus ang iba pang mga Wild Masters para makipagkumpetensya, kailangan nating humiram gamitin ang pagkakataong ito para hilahin ang Jiu Shang Tiaingong pababa sa trono. Mapait na ngumiti si Xiao Wang, anak, ikaw ay masyadong walang muwang, ang Jiu Shang Tiaingong ay gumagana na sa ngayon, at may mga eksperto na kasing dami ng mga bituin. Mapagkumpetensya. Ang Emperor Swordsman na ito ay hindi man lang masasaktan ang isa sa mga kamay ng ina ni Wei, kaya anong banta ang maaari niyang ibigay kay Feng Jishao? Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang mga layout mo na ito ay isang pag-aaksaya lamang ng pag-iisip.
Napangiti si Jian Yuzo, sa halip na mamuhay sa ganoong kababa at mapang-api na paraan, mas gugustuhin kong lumaban ng isang beses. Ang mga hamak na tulad ng Feng Jiushan at Feng Jishao ay hindi dapat umiral sa mundo. Hindi nagatubili si Itay na mahulog sa Huangquan, at ang mundong gusto niyang likhain ay hindi nila nakasalalay sa Jiushang Tiaingong. Umiling si Xiao Wang at sinabing, "Anak, ano ang mali sa mundo ngayon? Hanggat hindi ka magkakasundo sa Jiushang Tiaingong, ano ang gusto mo? Natupad na ng iyong ama ang kanyang hiling para sa kapayapaan ng angkan ng demonyo at ang angkan ng tao, kaya hindi ka mabubuhay ng maayos, huwag mo siyang hayaang mag-alala tungkol dito sa ilalim ng Jiekwan." Ngumisi si Jian Yuzo, kung si tatay pa rin, maglakas loob si Feng Jishao at ang kanyang anak na arestuhin ako at maging asawa ni Feng Jishan. Tumigil na si inay. Pinoprotektahan ka ni inay. Malakas na tinapik ni Xiao Wang ang kanyang puso, tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Umiling si Jian Yuzo, maaari mo akong protektahan, ngunit hindi mo mapoprotektahan ang libo-libong tao. Kung gusto lang akong protektahan ni tatay, hindi niya pipiliin ang ganoong paraan. Nang makita ang eksenang ito at marinig ang mga salitang ito, hindi maiwasan ni Ye Fan na matarante sa likuran niya. Maglagay ng isang ngiti. Kung alam ni Jane Zizai na may ganoong damdamin ang kanyang anak, tiyak na, ngingiti siya kay Jiekwan. Iniwan tayo ng tatay mo. Galit na sumigaw si Xiao Wang, wala na siya. Para sa isang taong nag-iwan sa ating mag-ina, gagawin mo bang napakalupit ang iyong ina? Ang mga mata ni Jian Yuzo ang pula ay halatang halo-halong damdamin. Kahit na ang personal na buhay ni Xiao Wang ay napakapuot, ngunit siya ay isang mahirap na tao. Halimaw na emperor, buhay pa. Sabi ni Ye Fan sa oras na ito. Sina Xiao Wang at Jian Yuzo ay parehong tumingin sa kanya na may natigil ang mga ekspresyon. Pumunta ako sa Juyuan at nakita ko ang Demon Emperor. Bagamat hindi siya makakarating sa ngayon, hindi ko masasabing wala na siya. Sabi ni Jian Yuzo sa nanginginig na boses, ikaw. Nagsasabi ka ba ng totoo? Hehe. Nakakatawa, malamig na sabi ni Xiao Wang, anak, para mabuhay, maaari ka pang gumawa ng kalokohan. Hindi lang makapasok ang Juyuan, ito ay mula pa noong sinaunang panahon, napakaraming sinaunang Diyos, wala nang balikan. Ikaw lang. Ang ganitong kalokohan lang ang kailangan mo para linlangan ang inosenteng anak ko. Kung gusto mong DA ng upuan na ito ay isang hanggal na panaginip. Sumimangot din si Jian Yuzo, iniisip na imposible. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, maniwala ka man o hindi, ikaw ang bahala. Nandito ako ngayon, para lang malaman kung saan nagpunta si Tai Kang. Marami sa mga gawain ni Juyuan ang may kinalaman sa mga sekreto ni Yin Yang at Wu Tai, at ayaw ni Ye Fan na makipag-usap sa mag-ina. Sabihin pa, si Tai Kang ay kinuha ng isang misteryosong matandang lalaki, at hindi ko alam kung nasaan siya ngayon, sabi ni Jian Yuzo. Misteryosong matanda. Nagmamadaling nagtanong si Ye Fan, nakasuot ba siya ng kulay abong damit? Oo. Malakas si Qinglong. Oo, ang 8th Robbery Qinglong. Kilala mo ba siya? Tanong ni Jian Yuzo. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan, at sigurado, ang amo at katulong ng matandang foodie ang gumagawa ng mga trick sa dilim, ngunit kahit papaano ay tiyak na hindi dapat nasa panganib si Tai Kang. Hindi alam ni Jian Yuzo, bilang unang babaeng cultivator ng Hongmeng, dapat mong malaman. Tumingin si Ye Fan kay Xiao Wang. Emperor Swordsman, mangyaring linawin ang upuan na ito, nakilala mo na ba ang aking asawa? Medyo nag-aalinlangan si Xiao Wang nang makita niya ang walang pakialam na ugali ni Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga emperador ng Mood ay hindi magsasalita ng walang kaparerekon, at si Ye Fan ay talagang nawala ng ilang sandali. Bagamat hindi niya makita kung gaano kalakas ang lakas ni Ye Fan, mas malakas siya kaysa sa inaakala niyang makalusot kay Hongmeng. Sabi ko nakita ko, naniniwala ka ba? Ilabas mo ang ebidensya. Hindi nakaimik si Ye Fan, mayroon siyang ebidensya, ngunit kahit na may ganitong tono at ugali, hindi niya ito masunurin na ipakita. Kalimutan mo na, ako mismo ang hahanap, hindi lang ikaw ang makakaalam nito. Pagkatapos ng lahat, siya ang asawa ni Jane Zizai, at ayaw ni Ye Fan na gamitin si Long Jitong para pilitin ito. Ngunit nang malapit nang umalis si Ye Fan, ang nakapalibot na espasyo ay direktang na-distort ng nagliliyab na apoy ng Phoenix. Ang galit na apoy ay umaalingaw sa lahat ng direksyon, nakapalibot kay Ye Fan. Fair na. Pinagtatawanan mo ang asawa ko at naging dahilan ng pagpatay sa anak ko, paano mo pa kakawalan? Ang Hongmeng ay isang lugar kung saan ka pumupunta at umalis kapag sinabi mo ito. Nasusunog ang mga mata ni Xiao Wang, isang gintong apoy ng dugo ang sumabog, at ang Suzaku bloodline ay nasusunog na. Sa kultibasyon na ito lamang, naramdaman ni Ye Fan na hindi siya kapantay ng mga Hongmeng masters noon. Kahit na ito ay ilagay sa Juyuan, ito ay itinuturing na isang first-class master sa ilalim ng tunay na Diyos. Xiao Wang, tumigil ka. Dali-dali itong pinigilan ni Jian Yuzo. Ngunit isang heatwave ang direktang gumulong kay Jian Yuzo at dinala ito sa labas ng dagat ng apoy. Anak, hanggat neresolba ang Emperor Swordsman na ito, ang mga naunang hinaing kay Jiushang Tiaingong ay maaaring maalis.
Si Jian Yuzo ay nababalisa, gusto mo pa ring makipagkasundo kay Feng Jishao. Napupuot din si inay kay Feng Jishao at sa kanyang anak, ngunit para maprotektahan ka, ako ang tamang pagpili ay dapat gawin, sabi ni Xiao Wang. Nanlamig si Jian Yuzo saglit, kaya napasigaw na lang siya, kayong fan. Tumakbo ka, hindi mo siya mapapanalo. Hindi mapigilan ni Ye Fan na matuwa, Miss Yuzo, wala kang tiwala sa akin. Walang pagkakataong manalo laban sa babaeng ito. Kapag tumagal ito ng mahabang panahon at umakit ng mas maraming masters, hindi ka na makakatakas. Si Jian Yuzo ay nababalisa, paano niya mahikayat ang mga lalaki na huwag makinig? Ito ba? Interesado si Ye Fan, nakikinig sa sinabi mo, gusto ko talagang makita ang lakas ng unang babaeng cultivator ng Hongmeng. Kabanata 3653 Pagmamay-ari. Si Xiao Wang ay may hitsura ng paghamak. Ignorance Jr., sa tingin mo ba ang masining na paglilihi ng emperador ay malalampasan ang lahat? Ikanaway ni Xiao Wang ang kanyang kamay, napapaligiran ng libu-libong apoy ng Phoenix, tulad ng isang malaking alon na lumalamon kay Ye Fan. Ang apoy ng Phoenix ay nasa langit. Ang mabilis na lumiliit na binalot ni Feng Yan ang buong katawan ni Ye Fan at nagsimulang mag-compress ng galit na galit. Habang umiipit ang buhawi, ang temperatura ng Feng Yan ay patuloy na tumataas, na bumubuo ng isang space-distorting Feng Yan fire column. Nang makita ito, biglang nadismaya si Jian Yuzo, iniisip na magagawa ni Ye Fan ang anuman, ngunit hindi man lang siya nakasagot. Ngunit hindi nagtagal, biglang gumawa ng mahinang, si Xiao Wang. Dalawang Cyan Golden Dragon Claws ang lumabas, at ang vortex ni Feng Yan ay puwersahang napunit, at lumabas ang figure ni Ye Fan. Nagningning ang mga mata ni Jian Yuzo na may pag-asa, at nagawa nitong pigilan ang abo ni Xiao Wang, na nagpapahiwatig na ang cultivation ni Ye Fan ay hindi bababa sa kay Xiao Wang. Ito ay higit na lumampas sa naunang imahinasyon ni Jian Yuzo. Biglang nagbago ang mga mata ni Xiao Wang, at medyo naging mabigat ang kanyang mukha. Hindi ko inaasahan na ang iyong paglilinang ay umabot sa antas na ito, at ang kapangyarihan ng linya ng dugo ng dragon ay may ganoong estado. Bahagyang sinabi ni Ye Fan, kung ito ang antas na ito, kung gayon hindi ito katumbas ng aking espada. Laganap. Ang buong apoy ng vermilion na katawan ni Xiao Wang ay muling umakyat. Hindi maaalis na Suzaku Scarlet Emperor God Fire Golden Body. Nakita ko ang mahabang buhok ni Xiao Wang na nakalugay at naging kulay dugong apoy, at ang hininga sa pagitan ng kanyang ilong at bibig ay napuno din ng banal na apoy. Isang pulang damit ang naging kulay dugong flame armor, at ang Suzaku blood feather pattern ay lumitaw sa kanyang katawan. Oh! Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang nakakapagsunog ng dugo na kasanayan sa pagpapahusay ng Suzaku realm. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, kung maabot ni Xiao Ziner ang kaharian na ito, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay dapat na lubos na mapabuti. Sa isang iglap, ang katawan ni Xiao Wang ay naging apoy ng phoenix, na sumabog sa hangin sa isang iglap. Sa isang phoenix na lumilipad sa kalangitan, ang paputok na apoy ng phoenix na kamao ni Xiao Wang ay direktang tumama sa panga ni Ye Fan. Karamihan sa Phoenix Clan ay pipili ng pangmatagalang pag-atake at gagamitin ang Feng Yan para labanan ang War of Attrition. Ang tunay na Phoenix Clan Master lang ang makakaintindi na ang melee combat ang susi sa paglagpas sa mga tanikala at pagpapakawalan ng kapangyarihan ng Phoenix Flames. Ito ay napakasimple, ang enerhiya ng apoy, na inilabas sa pamamagitan ng mataas na presyon, at purong malayo ang pagsunog, ay ganap na dalawang uri ng mapanirang kapangyarihan. Kasabay ng malakas na pagbawi ng Phoenix Clan, talagang maraming puwang para sa maniobra sa labanang santukan. Nang tumama ang kamao ni Xiao Wang kay Ye Fan, isang shockwave ng apoy ng Phoenix ang sumambulat. Ang buong espesyal na pinalakas na planeta ay nagulat. Lumipad ng baligtad ang katawan ni Ye Fan at gumuhit ng parabola. Tila natamon si Ye Fan, ngunit natulala si Xiao Wang sa mismong lugar. Paanong posible? Tinamaan niya ng malakas na suntok si Ye Fan, at makatuwirang sumabog si Ye Fan. Ngunit ang balat ni Ye Fan ay nasunog lamang, at ang kanyang katawan ay ligtas at malusog. Si Ye Fan ay patuloy na lumapag sa lupa, humakbang, at bumalik muli sa bakuran. Ayan, hindi na kailangan pang makipag-away. Sa kanyang kasalukuyang katawan ng dragon, na nakaharap sa antas na ito ng apoy ng Phoenix, para itong pinutol ang kanyang espada sa kaliskis ng dragon. Magkakaroon ng pinsala, ngunit hindi ito isang malaking problema. May naisip lang akong tanong. Dahil takot ka kay Feng Jishao. Pagkatapos ay hahanap ako ng lugar para sa iyo, upang hindi ka masaktan dahil sa aking pagdating. Gawin mo ang iyong makakaya. Nang marinig ito ni Xiao Wang, isang malinaw na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha, na parang may nakita siya. Tumigil ka na sa pagsasalita dyan. Boy, kahit hindi ka kayang saktan ng Feng Yan ko, hindi ibig sabihin na matatalo mo si Feng Jishao. Kung gusto mong angkinan ng aming mag-ina, kailangan mong tingnan kung mayroon kang kakayahan. Pag-aari. Medyo kakaiba ang tunog ni Ye Fan, napaka-coquettish ng mga salita ng hipag na ito. Nang hindi na siya hinintay na magsalita pa, si Xiao Wang ay nabakant na muli.
Ilang mga apoy ng Suzaku ang pinababa niya, naging 6 na flame flag, na gumawa ng malakas na ingay. Earth, Water, Fire and Wind, the Vermilion Birds Burning the Sky Array. Biglang napagtanto ni Yefan na ito ay isang Kimen Great Formation na gawa sa banal na apoy. Mula sa Suzaku Shenwoo ay nagdulot ng mahiwagang pagbabago sa enerhiya ng lahat ng bagay, na nagpabago sa nakapalibot na anyo ng material. Bagamat hindi nito maabot ang antas ng lumikha, maaari rin itong magdulot ng kaguluhan sa ibabaw. Isang pakiramdam ng krisis. Sa unang pagkakataon, hinarap ni Yefan si Xiao Wang at nakaramdam ng delikado. Ang walang kapantay na layunin ng espada ay biglang pinakawalan, at ang itim-gintong apoy ay bumubulusok sa kalangitan. Sa sandaling ito, lahat ng uri ng komplikadong mga bilog ng enerhiya ay nabuo sa kanilang paligid. Ang mga ito ay napakarilag at nakasisilaw, ngunit sila ay lubos na puro enerhiya na sapat upang mapunit ang kawalan. Magulo ang enerhiya. Natagpuan ni Yefan na sa mahusay na porma sayon na ito, ang Suzaku Shenwoo ay nabago sa parehong antas ng magulong enerhiya. Kahit na ito ay mas masahol pa kaysa sa Chaos River, maaari na nitong patayin si Yefan. Sword God, ito ay nilikha ng mentor ng asawa ko, ang Six Soul Killing Formation. Bagamat matututo lang ako ng balahibo, hindi ka makakalabas. Si Jian Yuzo ay nababalisa, Xiao Wang. Mabait na tinulungan kami ni Yefan, ikaw talaga ginamit mo ang mga panlilinlang ng master para harapin siya. Hangang anak, ang batang ito ay may masamang intensyon, at gustong gamitin ng iyong ama para linlangan ang ating mag-ina para sa kanyang paggamit, ngunit hindi ka nakinig. Bago pa matapos magsalita si Xiao Wang, isang itim na boses na Golden Sword Intent Ripples ang biglang sumabog mula sa mahusay na porma sayon. Om! Ang 6 na panig na banner ng Shenwoo ay direktang naputol, at ang mahusay na porma sayon ay agad na nabigo. Natigilan si Xiao Wang at bumulong-bulong, ikaw. Paano mo mababaliwala ang Six Souls Great Formation? Bumantong hininga si Yefan, hindi ko gustong gumamit ng espada laban sa iyo, ngunit dahil ginamit mo ang panlilinlang ng Heavenly Sage laban sa akin, kung gayon ginagamit ko ang espada, hindi ito kawalan. Ang Demon Emperor ay pantay sa akin, at gusto ko talagang alagaan ang iyong mag-ina, bakit ka nag-isip ng masama? Nena si Xiao Wang, kalokohan mo ang sinasabi mo. Kung namimiss niya tayo sa puso niya, bakit hindi ka bumalik? Kung wala. Habang nagsasalita, siya ay naging phoenix muli at sumugod kay Yefan. Naubusan na ng pasensya si Yefan, at itinaas ang kanyang kamay, agad na napabulalas. Maaaring patayin ng sword intent si Xiao Wang, ngunit ang pagpigil ni Yefan ay walang silbi. Ang Heavenly Secret Dragon Crossbow ay naging libu-libong asul-gintong sinag ng liwanag at sumabog. Dahil sa anggulo ng pag-atake ni Xiao Wang sa oras na ito, imposibleng makaiwas, at tiyak na masasaktan siya. Naisip ni Yefan na pagkatapos ng paglipat na ito, hayaang huminahon si Xiao Wang at alamin ang agwat sa pagitan nila. Ngunit ayoko, si Xiao Wang ay kumain ng daan-daang dragon crossbows. Dumaan ang dragon crossbow sa kanyang katawan, parang putik na baka na pumapasok sa dagat, nang walang anumang alon. Hindi lamang iyon, ang opens iba ay patuloy na walang tigil. Bang! Kinarga ni Feng Yan at itinulak si Yefan palabas ng ilang daang metro. Natigilan si Yefan, paano makakain ang babaeng ito ng daan-daang dragon crossbows na hilaw at magiging maayos. Sa oras na ito, ang mga kamao at paa ni Xiao Wang ay naging malakas na hangin at nagliyab, at marahas na inatake si Yefan. Sinubukan ni Yefan ang parehong mga suntok, at pagkatapos na maipasa ang suntukan, nalaman niyang magaling talaga si Xiao Wang kahit paano siya lumaban. Paano ito posible? Ang kanyang kasalukuyang pag-atake ay katumbas ng isang berdeng dragon na tumatama sa babaeng ito. Kahit na ang kanyang katawan ay pinalakas ng Suzaku Bloodline, hindi ito maihahambing sa Qinglong. Kabanata 3654 na muling lumitaw kahapon. Yefan, tumigil ka sa pakikipaglaban. Hindi mo siya mapapatay. Masama kapag naakit mo ang hukbong Hongmeng. Malakas na sumigaw si Jian Yuzo, nalampasan ni Yefan ang kanyang inaasahan, at hindi siya maaaring ilibing dito. Gayunpaman, nag-concentrate si Yefan sa pagmamasid kay Xiao Wang kasama si Wu Zuang, at pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay may napansin siyang kakaiba. May misteryosong enerhiya sa paligid ng katawan ni Xiao Wang, na hindi pa napansin ni Yefan. Ito ay hindi pamilyar na enerhiya, patuloy na nagpapalipat-lipat. Oras. Magagamit mo ba ang oras? Walang gaanong lakas na hindi maintindihan ni Yefan ngayon. Sa paghusga mula sa epekto, ito ay dapat na ang kapangyarihan ng oras. Sword God, ngayon dapat mong maunawaan na hindi ka mananalo laban sa akin. Binago ni Xiao Wang ang kanyang himig, tila naaprubahan din ang lakas ni Yefan. Ngunit tiwala siya, kahit na mas malakas ang sword intent ni Yefan, hindi niya matatalo ang sarili niya. Ang pinsalang natanggap mo ay nailipat sa nakaraan. Bagamat hindi maintindihan ni Yefan ang partikular na prinsipyo, halos masusuri niya ito. Oo, ang muling pagpapakita ng kahapon, ng upuang ito ay mag-iiwan ng lahat ng pinsala sa kahapon. Ibig sabihin, kahit gaano mo pasaktan ang upuan na ito, hindi ako masasaktan ngayon, mamatay pa.
Buong pagmamalaking sinabi ni Xiao Wang, maliban kung maaari mong patuloy na patayin ang upuang ito ng higit sa isang araw, kung hindi. Ang upuan na ito ay hinding-hindi masasaktan. Ang dila ni Ye Fan, ang mahiwagang kasanayang ito ay talagang walang kahihiyan. Gaya ng sinabi niya, maliban na lang kung si Xiao Wang ay malubhang nasugatan ng higit sa isang araw, palagi niyang may iwan ang sakit sa kahapon. Ngunit ang problema ay ang kahapon ay wala ng kahulugan, si Xiao Wang ay nabubuhay lamang sa sandaling ito. Kaya, hindi mahalaga si Xiao Wang, gaano kalaki ang pinsalang nagawa mo sa kanya, ayos lang siya ngayon. Maaaring hindi si Xiao Wang ang pinakamalakas na umaatake kay Hongmeng, ngunit sa mga tuntunin ng depensa, maaaring isa talaga siya sa pinakamagaling. Talagang kamangha-mangha. Bagamat hindi talaga ito ang kapangyarihan ng oras, ito ay sapat na kamangha-mangha upang matutunang gamitin ito. Ang muling pagsilang mula sa abo ay isang pangunahing pagbawi. Malinaw na nilinang ni Xiao Wang ang kanyang paggaling sa sukdulan, upang mabawi niya ang sarili ng kahapon. Hanggat nakaligtas siya sa bawat minuto at segundo ng kahapon, makakaligtas siya ngayon. Sword God, ang labanan dito ay nagpaalerto sa mga tao sa kalapit na universo, hindi ka makakatakas. Tiwalang sinabi ni Xiao Wang, ang mga pag-atake sa kanyang mga kamao at paa ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto, at patuloy na lumaban. Bahagyang ngumiti si Ye Fan, hindi ko kailangang tumakas. Bago siya matapos magsalita, bumuo si Ye Fan ng isang solidong mahabang espada sa kanyang kamay, at ang paggalaw ay biglang naging isang sinaunang pamamaraan ng espada. Tulad ng tatlong lane ng Plum Blossoms, ang 3-point sword light ay nahulog sa napakaganda at makinis na paraan. Puff puff. 3 beses, naglabas ng dugo ang mga balikat, braso, at bukong-bukong ni Xiao Wang. Si Xiao Wang ay hindi tumayo at diretsyong bumagsak sa lupa. Sinamantala ni Ye Fan ang sitwasyon at direktang inilagay ito sa lalamunan ni Xiao Wang. Ang iyong muling pagpapakita ng kahapon, ay maganda, ngunit nakakalungkot na. Ako iyon. Kahit na hindi maunawaan ni Ye Fan ang kapangyarihan ng oras, hindi siya natakot sa kalahating lutong paggamit na ito ng kapangyarihan ng oras. Kung hindi mo maintindihan, sapilitan mong sisirain. Nawala ang sword intent ni Ye Fan, direktang nakagambala sa mahiwagang kakayahan ni Xiao Wang, at natural na naiwan ang pinsala sa sandaling iyon. Sa totoo lang, medyo maswerte si Ye Fan. Kung hindi dahil sa kakayahan ni Wu Suang na malampasan ang lahat ng pamamaraan, si Xiao Wang. Talagang nakakalito. Oo naman, mayroon pa ring 2 brush para makapunta sa tuktok ng Hongmeng. Kapalit ng sarili bago pumunta sa Juyuan, kaharap si Xiao Wang, tinatayang talagang mabubugbog siya hanggang sa autism. Itinaas ni Xiao Wang ang kanyang ulo at matalim na tinitigan si Ye Fan. Mahirap maghilam ng mabilis ang sugat dahil sa sword intent. Ngunit hindi siya nakaramdam ng sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay medyo komplikado. Maaari mo talaga akong saktan. Ang huling makakasakit sa akin ay kalmado pa rin. Ang boses ni Xiao Wang ay may dampi ng pagkalungkot, isang dampi ng pait, at isang hindi maipaliwanag na lasa. Si Jian Yuzo ay lumutang sa sandaling ito, na may hitsura din ng pagtataka. Sa pagtingin sa mga mata ni Ye Fan, medyo, natakot, siya sa unang pagkakataon. Bagamat hindi niya gusto ang biolohikal na ina, hindi niya kinwestiyon ang lakas ni Xiao Wang. Kaya madaling sinira ang, muling pagpapakita ng kahapon. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Imperial Swordsman. Ito ang Imperial Sword. Ikinuyong ni Jian Yuzo ang kanyang mga kamao ng mahigpit, ang kanyang mga buko ay pumuti. Lubos niyang naunawaan kung bakit hindi binalak ni Ye Fan na lumahok sa 8-door competition. Para sa kanya, pediatric si Dobby. Marahil, mababago talaga ng lalaking ito si Hongmeng. Wala rin naman akong magagawa. Pag na-offend kita, masasaktan ako. Hahanapin na sana ni Ye Fan si Tai Kang, ngunit pinigilan siya ni Xiao Wang. Sasabihin ko sa iyo kung nasaan si Tai Kang, ngunit ang saligan ay. Gusto mong protektahan ang aming mag-ina, sabi ni Xiao Wang. Si Ye Fan ay natural na sumang-ayon, walang problema. Kung gusto akong patayin ni Tai Kang, tutulungan mo ba akong pigilan? Tanong ni Xiao Wang. Bakit ka gustong patayin ni Tai Kang? Not to mention if he can do it, anong klaseng galit ang meron ka sa kanya? Nagtataka si Ye Fan. Sabihin mo lang oo o hindi. Kumunot ang noo ni Ye Fan, ano ang ginawa mo kay Tai Kang? Ito ay isang maliit na holiday lamang, ngunit siya ay mayabang, at natatakot ako na hindi niya ako madaling mapatawad. Si Jian Yuzo ay nasa loob. Malamig siyang ngumuso at hindi nag-abalang magsalita. Itinaas ni Xiao Wang ang kanyang kamay at sinabing, I swear, hindi ko insulto ang kanyang asawa at mga anak, hindi ko inalis ang kanyang cultivation, hindi ko siya hinampas at ininsulto. Kung gayon bakit kanya pinatay? Si Ye Fan ay mas kakaiba. Ye Fan, pumayag ka ba o hindi? May bahid ng galit ang tono ni Xiao Wang. Napakamot ng ulo si Ye Fan, iniisip na hindi ito dapat maging malaking bagay. Ang masamang ugali ni Tai Kang ay marahil isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Okay, pangako, sabi ni Ye Fan. Biglang ngumiti ng matamis si Xiao Wang, kasabay ng masakit at mahinang pakiramdam na nasugatan sa sandaling ito ay talagang kaakit-akit.
Anak, hilahin mo ang ina, napakasakit ng layunin ng espada na ito, inabot ni Xiao Wang si Jian Yuzo. Tumigil ka sa pag-arte, bumangon ka mag-isa. Malamig na sabi ni Jian Yuzo. Si Xiao Wang ay mukhang malungkot at tumingin kay Ye Fan. Medyo nahiya si Ye Fan na makita ito, ngunit sa halip na abutin, ginamit niya ang kapangyarihan ng langit para iangat si Xiao Wang. Pagkatapos bumangon ni Xiao Wang, inayos na lang niya ang kanyang ulap na buhok, na mukhang kaakit-akit. Ye Fan, sabi mo hayaan mo ang ating mag-ina na pumunta sa isang ligtas na lugar, saan ito? Yan Tian Ring. Agad na dinala ni Ye Fan ang mag-ina sa ring. Dito, hindi ka matutulungan ni Feng Jixiao. Kapag naayos na ang pangkalahatang sitwasyon, maaari kang lumabas anumang oras. Nagulat ang maselang katawan ni Xiao Wang, nanlaki ang kanyang mga mata, at tumingin siya sa kafe ni Bai Chenluo. Narito, mayroon bang ganoong kalakas na tao na namamahala? Masyadong mahina ang cultivation base ni Jian Yuzu, at wala siyang maramdaman, abala lang sa pagtatanong, Sword God, nakilala mo ba talaga ang aking ama? Kamusta na siya, ano sabi mo? Magaling ang demonyong emperador, ngunit hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito, sasabihin ko sa iyo mamaya. Tumango si Jian Yuzo, okay. Ano ang gagawin mo pagkatapos mong mahanap si Tai Kang? Pagdating ng oras, kailangan kong hanapin ang amo at katulong, si Petronas Green, at makipag-usap ng mabuti, sabi ni Ye Fan. Matigas na sinabi ni Xiao Wang, anak, manatili ka rito, at dinala ng aking ina si Ye Fan upang hanapin si Tai Kang. Sumimangot si Jian Yuzo, at nagpadala ng boses kay Ye Fan, mag-ingat sa babaeng ito, huwag malito. Napabuntong hininga si Ye Fan, ano ang ibig mong sabihin? Hindi pa rin kaya sumusuko si Xiao Wang, naghahanap ng pagkakataon para patayin siya. Nang hindi nagbabago ang kanyang mukha, sinabi ni Ye Fan, salamat. Kabanata 3655 Tiyo. Pagkatapos lumabas sa Yantian Ring, direktang sinabi ni Ye Fan kay Xiao Wang, maaari mong direktang sabihin sa akin ang lokasyon, at ipapadala ko lang ito doon. Hindi ito gagana doon. Umiling si Xiao Wang, ang lugar kung nasaan si Tai Kang ay ang pinakamahalagang lugar sa Hongmeng. Isang espesyal na misteryosong lugar. Bago bumalik ang amo at katulong, kahit ako at si Feng Jixiao ay hindi makalapit sa lugar na iyon. Ito daw ang lugar kung saan nakatira ang founder ng Hongmeng, kaya pumasok din ang space teleportation. Huwag kang pumunta. Sumimangot si Ye Fan, ano ang relasyon ng matandang foodie na ito at ng founder ng Hongmeng? Okay, please lead the way. Nakinig si Xiao Wang, na nagpapakita ng hitsura ng hinaing, isang akaw, wala akong pangalan. Ye Fan, nasaktan ka ba bago mo ako kinasusuklaman? Gawin. Huwag hintayin si Ye Fan pagkatapos magpaliwanag, nagpatuloy si Xiao Wang, yulang anak na babae at balo na ina, sa mapanganib na lugar na ito ng Hongmeng, hindi ito madali. Pagkaalis ni Zizai, gumugol ako ng maraming pagsisikap para protektahan si Yuzo, hindi mo lang ako naiintindihan, ang likas na ugali ng isang ina ay protektahan ang kanyang anak at mag-ingat sa sinumang gumagawa sa kanya ng masama. Hindi nakaimik si Ye Fan, at hindi siya masyadong nagsalita. Masyado kang nag-iisip, tapos tatawagan kitang hipag. Hipag. Maingat na tanong ni Xiao Wang, na may kislap na pananibik sa kanyang mga mata, at nagtanong, ikaw ba ay isang malayang sinumpaang kapatid? Kung tutusin, mas matanda sa akin ang emperador. Kung gayon maaari mo akong tawaging Wang, at maaari mo akong tawaging hipag, nakangiting sabi ni Xiao Wang. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, pamagat lang ito, bakit napaka-partikular mo rito? Fair na, hipag. Okay, Tito, mahinang tawag ni Xiao Wang. Tito, napaawang ang bibig ni Ye Fan. Oo, kung tawagin mo akong hipag, hindi ba Tito ang tawag ko sa iyo? Mapaglarong sabi ni Xiao Wang. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, kaya nasa kanya na iyon. Nagsimulang manguna si Xiao Wang. Bagamat ang karamihan sa distansya ay maaaring palitan ng teleportation sa kalawakan, pagdating sa huling distansya, kailangan itong umasa sa paglipad. Hindi rin nakilala ni Ye Fan ang posisyon, kaya sumunod na lang muna siya. Hindi umimik si Xiao Wang, at nang may pinag-uusapan siyang chismis, hinarap lang ito ni Ye Fan. Tito, may hiniling ba sa iyo ang kapatid mo na sabihin sa akin? Sinabi ng Demon Emperor na ikaw ang pinakaangkop na kandidato, at hindi siya masyadong nagsalita. Ngumisi si Xiao Wang, maaari niya akong tingnan talaga. Nagtaka si Ye Fan, nabalitaan kong magkasama kayong dalawa, at napagkasunduan ito ng maaga. Kung gayon, hipag, dapat ay alam mo na ang Demon Emperor ay pupunta sa Juyuan, tama ba? Oo, alam ko ito bago ako nagpakasal. Oo, sabi ni Xiao Wang. Kung gayon, ano ang tingin ko sa iyo? Mukhang may hinanakit ka ngayon sa Demon Emperor. Tanong ni Ye Fan. Tumalikod si Xiao Wang, at biglang naging malinaw ang kanyang mga mata, dahil taos-puso ako sa kanya. Nang makita ang sexing alindog na ito, na may bakas ng nakakaawa at inosenteng mukha, hindi naiwasang mamangha si Ye Fan, ano ito? Parang babaeng nagsilang ng anak. Sa kabutihang palad, ang mga nangungunang kagandahan sa paligid niya ay parang mga ulap, at sila ay lubos na lumalaban sa kagandahan, kung hindi, sila ay masipsip.
Napabuntong hininga si Yefan sa kanyang puso, pagkatapos ng lahat, lahat ay mas bata. Inakala nilang lahat na kaya nilang tiisin ang lahat sa hinaharap, ngunit nang matapos ang mga bagay, nalaman nilang hindi ito ang kaso. Talagang hindi madali para sa iyo, naisip ni Yefan, gaano kalupit kung siya at si Su Qingzhou ay magkahiwalay sa loob ng 10,000 taon. Nang makita ang mga mata ni Yefan, mabilis na naging malinaw si Xiao Wang, at bahagyang kumunat ang noo. Sa pagkakaalam niya, hindi mahinhin ang lalaking ito, hindi pa ba siya sapat? Imposible, walang panlaban ang isang lalaki sa nakakaawa nitong kagandahan. Ubo, ubo. Biglang umubo ng marahas si Xiao Wang, at umubo pa ng ilang subo ng dugo. Biglang nagulat si Yefan, anong problema? Hinaway-kaway ni Xiao Wang ang kanyang kamay at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Okay lang, siguro matagal na akong nasaktan, at hindi pa kumpleto ang sugat ng sword intent. Ang layunin ko sa espada, hindi ba nawala ang lahat? Minamaliit mo ang iyong sariling layunin ng espada, ang layunin ng espada ng emperador na ito, kung ito ay ibang tao, mahirap itong pagalingin. Ngumiti ng mapait si Xiao Wang. Hindi kaya nag-improve na naman ang sword intent ko. Hindi ko man lang napansin ang sarili ko. Bamulong si Yefan, maaaring may iba pang mga pakinabang sa Chaos River. Nang makitang mabilis na namutla ang mukha ni Xiao Wang, nahiya siyang pilitin itong lumayo pa. Bagamat sa tingin ko ay medyo kakaiba ang pinsalang ito, maaari ko lang siyang pagalingin muna. Mag-ingat, huwag magmadali, sabi ni Yefan, at kumuha ng ilang hilang elixir. Matapos abutin ni Xiao Wang at kunin ito, itinuro niya ang isang maliit na mundo sa ibaba, at sinabing, may bukal ng bulkan dito. Kung maa-absorb ko ang ilan sa essence ng bulkan, dapat ay mabilis akong maka-recover. Tumango si Yefan at walang pagtutol. Walang mga monghe na malapit dito. Sa universo ng Hongmeng, karamihan sa mga lugar ay talagang mga daigdig na hindi nakatira. Matapos mapunta si Xiao Wang sa isang umiikot na hot spring, tahimik niyang dinurog ang lahat ng hilang elixir at iwiwisek ito sa hot spring. Matapos maitabi ang lahat ng pulang damit sa kanyang katawan, nahiga si Xiao Wang sa hot spring, nakapikit at nagpahinga. Naghintay ng ilang sandali si Yefan at nalaman na nahuli si Xiao Wang, kaya kinailangan niyang bumaba para hanapin siya. Pagdating mo pa lang sa hot spring, nakita mo yung babae na nakatikip ang mukha at umiiyak. Ate, anong problema mo? Naisip ni Yefan na ito ay masyadong kakaiba. Batay sa kanyang karanasan, kung ang mga bagay ay abnormal, mayroong mga demonyo. Iniisip ni Jian Yuzo na sinabihan siya na mag-ingat sa babaeng ito. Baka gusto niyang magpakita ng kahinaan ng kusa at humanap ng pagkakataong pumatay sa sarili. Si Yefan ay lihim na nandidiri sa kanyang puso, kung ito ang kaso, si Xiao Wang ay talagang patay na. Ako, ayos lang ako. Ngumuso si Xiao Wang, pinunasan ang kanyang mga luha, biglang bumangon mula sa hot spring, at tumalikod. Iniisip ko lang. Bakit ang hirap ng buhay ko, hindi man lang ako namimiss ng asawa ko, at kinasusuklaman ako ng anak ko, gusto lang manghikayat ni Yefan ng ilang salita, ngunit biglang napagtanto na may mali. Mabilis siyang tumalikod, hindi naglakas loob na tumingin ulit. Ate, mas mabuting isuot mo muna ang iyong mga damit, sabi ni Yefan, ngunit ang imaheng ngayon ay malinaw na nanatili sa kanyang isipan. Buti na lang, bago ako pumunta rito, nakasama ko ang mga mahal ko sa bahay ng ilang araw, kung hindi, hindi ko ito kakayanin. Napangiti si Xiao Wang, napakahiya kaya ni Tito. Ako ay isang matandang babae at isang practitioner, kaya hindi ko na kailangang magpigil. Oh, hindi ko sinasadya, sorry, nahihiyang sabi ni Yefan. Mukhang mali ang pagkakaintindi ko sa tito ko noon, at akala ko gusto mong makasira sa mag-ina natin, pero hindi ko inaasahan na gentleman ka pala talaga. Lumabas si Xiao Wang mula sa hot spring at pumunta sa likod ni Yefan. Nang hindi naghihintay na magsalita si Yefan, niyakap na niya si Yefan mula sa likod. Si Yefan ay tensyonado sa lahat, sumisigaw sa kanyang puso, damn it. Ano bang meron sa babaeng ito? Anong uri ng pagpatay ito? Tito, hayaan mo akong hawakan ng mga alipin sandali, katatapos ko lang umiyak. Sabi ni Xiao Wang, at nagsimulang humikbi. Medyo naninigas na si Yefan ngayon, na parabang hindi nararapat ang puwersahang itulak siya palayo, ngunit hindi tama para sa kanya na yakapin at umiyak ng ganito. Jane Zizai, bakit mo napili ang malatubig na asawang Tokwa? Ito ay masyadong mislan. Kabanata 3656 na isang bagay. Nang makitang medyo mainit ang kanyang katawan, alam ni Yefan na may mangyayari. Inspirasyon. Direktang naglabas ng clone si Yefan, at pagkatapos ay isang kapalit. Biglang umalis si Yefan sa posisyon na iyon, at niyakap lang ni Xiao Wang ang clone. Ate, huminahon ka, aakyat ako at hihintayin kita. Iniwan si Xiao Wang, na nalilito, lumipad sa ere si Yefan nang hindi lumilingon. Binitiwan ni Xiao Wang ang kanyang kahoy na avatar, kinagat ang mga labi ni Hua, at may matinding pag-ayaw sa kanyang mga mata. Bagamat may mga maliliit na pagliko at pagliko, matagumpay na dinala ni Xiao Wang si Yefan sa mundo kung saan matatagpuan ang bakuran. Sa sandaling dumating si Yefan sa planetang ito, hindi niya napigil ang sumimangot.
Pwede i-teleport ang space dito, bakit mo nasabi na hindi pwedeng i-teleport? Talaga. Mukhang nagulat si Xiao Wang, nagbago na ba? Dahil bumalik na ang master. Medyo naghinala si Ye Fan, ngunit hindi ito ang oras para magkumpara. Sa di kalayuan, naaamoy ni Ye Fan ang amoy ng scallion oil, at ang usok mula sa pagluluto ay umaalingaw-ngaw. Ang matandang foodie at si Ye Kyun ay abala sa pagkain gaya ng dati. Ang ikinagulat ni Ye Fan ay ang ilang mga lalaki at babae na nakadamit tulad ng mga babaeng nayon at mga asawang nayon. Bellfinger. Jalan. Sumimangot si Ye Fan. Hindi niya inaasahan na maging ang Seventh Kingdom ay isang sangla lamang para sa matandang foodie. Diyos ng Espada. Paano ka nakarating dito? Hindi ka patay. Si Tai Kang, na sinusubukang magsibak ng kahoy na panggatong, ay nakita si Ye Fan nang tumingala siya, ang kanyang mga mata ay parehong nagulat at masaya. Paminsan-minsan ay naririnig ko ang balita tungkol kay Ye Fan dito, at minsan alam kong nawawala si Ye Fan. Ngunit matatag na naniniwala si Tai Kang na si Ye Fan ay hindi mamamatay ng ganoon kadali at tiyak na babalik. Desperado niyang itinaas ang palakol at pinutol na kahoy, para malagpasan din ang sagabal na ito at hamanin muli si Ye Fan. Ngayon, bagamat nahihirapan pa rin si Tai Kang, naputol man lang niya ang 2 piraso ng kahoy na panggatong gamit ang palakol. Hindi alam ni Tai Kang kung gaano siya nag-improve, ngunit, malinaw na nararamdaman niyang nagbago siya ng husay. Bakit, ang hari ng baril ay naging isang mangangahoy? Nakahinga si Ye Fan nang makitang maayos ang taong ito, kung hindi, talagang mahirap harapin sina Patricia at Katie. Anong kilalang panauhin ang darating? Sinampal ni Bellfinger ang mga buto ng kalabasa na may mapanuksong ekspresyon. Amataba, Sword God, stay safe, nakangiting sabi ni Bar. Hinawakan ni Ye Kyun ang isang kaldero ng tinadtad na manok at nakangiting sinabi, Master Ye Fan, tama lang, kagagawa lang ng scallion chicken. Pinunasan ni Ye Wuya ang kanyang apron gamit ang 2 kamay, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kakaibang hitsura. Isang dampi ng kasiyahan. Anak, bumalik ka na talaga. Bumilis ang tibok ng puso ni Ye Fan nang marinig niya ito. Mukhang alam mo na ang lahat. Ngumiti si Ye Wuya at hindi sumagot, sumenyas lang, pumasok ka, hindi mga tagalabas, sabay tayong kumain. Di ba mga tagalabas? Sarili mo pa rin ba? Ngumisi si Ye Fan. Haha, ang sabi mo, di ba? Kapag ginawa mo ang isang bagay sa aking asawa, hindi na iyon mauulit muli, sabi ni Ye Fan. Si Ye Wuya ay mukhang walang pakialam, hindi, ito ay talagang isip bata. Kung hindi ka kakain, ang babaeng iyon ay papasok upang kumain. Salamat, senyor, pero hindi na kailangan ni Wang, dinala mo lang si Sword God dito para makipagkita kay Mrs. Kang, huwag kang manggahas na pumasok at mangistorbo. Si Xiao Wang ay labis na kinabahan, na may magandang asal na ekspresyon, sumunod sa likod ni Ye Fan, tulad ng isang magandang ugali na maliit na manugang, na walang karaniwang reyna na ugali. Diyos ng Espada. Maagang natuklasan ni Tai Kang si Xiao Wang, ang kanyang mga mata ay parang isang hayop, at nagtanong siya sa mahinang boses, bakit kasama mo ang asong ito? Sumimangot si Ye Fan, Tai Kang, kumain ka ba ng dinamita? Siya anong problema mo? Siya at ako ay hindi mapaghihiwalay. Palundag-lundag ang lakas ni Tai Kang, inikot niya ang ulo at binuhat si Kang Gunal mula sa dingding. Parehayaan mo akong lumabas. Papatayin ko ang asong iyon. Hindi ka maaaring lumabas bago matapos ang panggatong, umiling si Ye Wuya. Galit na galit si Tai Kang na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nakatitig kay Xiao Wang na parang nakulong na hayop. Sa sobrang takot ni Xiao Wang ay lumiit siya at nagtago sa likod ni Ye Fan, nakakaawa. Tito, hindi ko naman talaga siya sinaktan, kailangan mong maniwala sa akin. Nagtaka si Ye Fan, Tai Kang, anong uri ng puot mayroon ka? Kung hindi mo linawin, hindi ako papayag na saktan mo siya. Bakit? Ang kanyang buhay at kamatayan. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Tai Kang. Nangako ako sa kanya na dadalhin ko ako dito, at aalagaan ko siya, sabi ni Ye Fan. Sandaling nag-isip si Tai Kang at ngumisi, naaalala ko, gusto mo ang mga babae, tila niloloko mo siya. Hindi nakaimik si Ye Fan, kung talagang may matinding galit si Xiao Wang sa iyo, diretso mong sabihin. Kung hindi mo linawin sa sarili mo, kailangan mong gawin ito kapag nagkita kayo. Bakit may katwiran ka? Ang ginawa niya sa akin ay hindi karapat-dapat na mamatay. Anong nangyari sa kanya? Okay ka na ba ngayon? Nagulat si Ye Fan. Malamig na sumangot si Tai Kang at hindi nagpaliwanag, ang araw na umalis ang haring ito ay kung kailan mamamatay ang asong ito. Kang, I'm sorry. Hindi ko akalain na kapuputan mo ako ng sobra pagkatapos kitang makulong ng ilang araw. Pagkabihag. Bumantong hininga si Ye Fan, Tai Kang, halos saktan mo ang kanyang anak, kinulong kanya ng ilang araw, bakit ka nagdaramdam? Wala kang naiintindihan. Isa siyang vixen. Nagmura si Tai Kang. Naalala ni Ye Fan ang tagpo ng mainit na bukal, at ikinulong ang kanyang mga labi, maliban na lang kung hindi ka determinado, wala kang kinalaman. Ako. Napakahirap sabihin ni Tai Kang, kaya naiinis na lang niya si Kang Gunal sa lupa. Patuloy na tumalikod at tumaga ng kahoy.
Nagpapasalamat na bumulong si Xiao Wang, salamat tito, magsalita ka para sa akin. Sinabi ni Ye Fan, ate, bakit hindi ka muna manatili kay Miss Yuzo, may pag-uusapan ako. Okay, pagkatapos ay mag-ingat, nagbigay ng banayad na pag-aalala si Xiao Wang at pumasok sa Yantian Ring. Dumating si Ye Fan sa bakuran. Ang paghihigpit sa bakuran ay walang kabuluhan sa kanya, at napilitan siyang sirain ito. Master Ye Fan, sa pagkakataong ito, iba talaga, ang layunin ng espada ng emperador ay talagang kamangha-mangha. Nagniningning ang mga mata ni Ye Kyun. Sumimangot si Tai Kang, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bakas ng ayaw. Hindi siya makalabas, na nagpapahiwatig na mas mababa pa rin siya kay Ye Fan. Lumapit si Ye Fan kay Ye Wuya at sinabing, matandang mahilig sa pagkain, dahil alam mo kung saan ako nagpunta, dapat mo ring malaman. Wala na bang maraming oras sa mundong ito? So ano? Tanong ni Ye Wuya sa kanyang sarili, inilabas ni Guzi ang mabangong kanin mula sa tubo ng kawayan. Sword God, anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin na ang mundo ay nauubusan na ng oras? Natatarantang tanong ni Tai Kang. Hindi sumagot si Ye Fan, at nagpatuloy sa pagtatanong, kung ikaw ay Wumang, Ye Wuya, o sino man. Gusto ko lang malaman, ito ba ang gusto mong makita? Itinaas ni Ye Wuya ang kanyang ulo at pumikit. Sa pagbabalik tanaw, ngumiti siya at nagtanong, anak, huwag kang mag-alala, papatayin kita. Dati akong nag-aalala tungkol dito, ngunit ngayon naiintindihan ko na ang pagpatay sa akin ay hindi ang iyong layunin, mayroon kang mas malaking ambisyon. Kahit na, hindi mo sinasadyang tumayaki na Jishuan Yuan at Chiyo. Sinadya mong hikayatin ako sa simula, para hindi ko alam na kasama ako sa laro. Haha, ngumiti si Ye Wuya, dahil nahulaan mo na ito. Bahagi nito, sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa maliit na mundong ito? Huminga ng malalim si Ye Fan, oo naman. Walang kinalaman sa iyo ang mga bagay sa underworld. Sa aking palagay, walang kabuluhan ang mga bagay na ito. Payo ko rin sa iyo, huwag kang maantala sa ilang bagay na walang halaga, hindi ito katumbas ng halaga. Sinabi ni Ye Wuya, kung ako sa iyo, ang limang yin at yang, ang ligaw at ligaw, lahat ay dapat iwanan, at ngayon ay dapat kang tumutok sa isang bagay. Ano? Lakasan mo. Nagpakita ng ningning ang mga mata ni Ye Wuya, napakalakas nito kaya hindi ka magagalaw ng mga taong iyon, at natatakot pa sila sa iyo. Kung mabubuhay ka, magkakaroon ka ng pagkakataong gawin iyon. Kabanata 3657 Palakol. Sa bakuran, mukhang naguguluhan sina Belfinger, Jalan, at Tai Kang. Hindi nila lubos na naiintindihan ang sinasabi ni Ye Wuya kay Ye Fan. Pero dahil lang sa hindi nila naiintindihan, nakinig silang mabuti. Walang ekspresyon ang mukha ni Ye Fan, ngunit ang kanyang puso ay parang salamin. Tama, ang mungkahi ni Ye Wuya ay talagang maayos. Kung gusto mong lutisin sa panimula ang pagkawasak ng mundo, o labanan ang ginintoang sibilisasyon na maaaring gumanti anumang oras, ang pagiging mas malakas ang susi. Gayunpaman, ito ay tiyak na tulad ng isang, ginto at jade magandang salita, na nagpa-flash sa isip ni Ye Fan sa hindi mabilang na mga pag-iisip. Mula noong una siyang nakipag-ugnayan sa matandang foodie, hanggang ngayon, ang hindi mabilang na mga pahiwatig sa daan ay tumuturo sa isang conclusion. Hindi kailanman binalak ni Ye Wuya na magpakamatay sa simula pa lang. Dahil sa ngayon, wala nang silbi sa kanya ang pagkamatay niya. Kung tutusin, matagal na niyang dapat naisip ang tanong na ito. Kung tutusin, parang napakasimple para sa isang matandang foodie na gusto siyang mamatay. Kung gusto mo siyang gamitin, gusto mong makamit ang ilang layunin, at patayin siya sa huli. Sa simula, hindi na kailangang magpakita si Ye Wuya, okay lang na gumawa ng lihim na pag-aayos. Pagkatapos ng lahat, kapag mayroong masyadong maraming pakikipag-ugnay, ito ay magdudulot ng kanilang sariling mga pagdududa. Tungkol naman sa mga aksyon ni Ye Wuya laban sa sarili niyang babae, bagaman hindi ito mapapatawad, kung tutuusin, may dalawang posibilidad. Kung tutuusin sa mga resulta, kung tutuusin, wala sa mga babae sa pamilya ang namatay, kaya hindi niya matukoy kung ito ay kumikilos o talagang pumatay. Ngunit napakaraming tanong pa rin, hindi pa rin maintindihan ni Ye Fan. Master Ye Fan, gusto mo ba talagang kumain? Tanong ni Ye Kyun sa oras na ito. Kung hindi mo ito kakainin, maaari nating kainin ito, diretsyong umupo muna si Belfinger. Gusto mo bang magpahinga ang King of Guns? Halika at kumain ka. Nakangiting tanong ni Bar. Hindi ito pinansin ni Tai Kang, at nagsibak ng kahoy sa kanyang sarili. Sa oras na ito, medyo nakahinga si Ye Fan dahil alam niyang ligtas siya. Pinagmasdan niya ang bakuran, at nang mapunta ang kanyang mga mata kay Tai Kang, bigla siyang nanlamig. Yun ba? Dahil napakagaspang at simple ng palakol kaya hindi ito pinansin ni Ye Fan. Mabilis siyang humakbang at sinabing, Tai Kang, saan nanggaling ang palakol na ito? Ngumisi si Tai Kang, sa wakas ay nakita mo na ang palakol na ito ay may kakaibang pinanggalingan. Ito ang relic ng matuwid na ama at kapatid, at ito ay dapat na isang likas na kayamanan. Ang kangganir ko, noong una akong dumating dito, hindi man lang ako makapasok sa bakuran. Hindi ko dinala ang aking baril sa bakuran hanggang sa may angat ko ang palakol.
Kapatid ni Yewuya. Baka si Green kapatid. Sumimangot si Yefan, ngunit wala siyang makitang anumang salita sa palakol. Pahiram ng palakol. Iniunat ni Yefan ang kanyang kamay. Kakaibang ngumiti si Tai Kang, Sword God, pinapayuhan ka ng haring ito, mas mabuting kunin ito gamit ang dalawang kamay. Napakabigat ba nito? Napagtanto ni Yefan na si Tai Kang ay nahihirapang dalhin ito gamit ang dalawang kamay. Nabalian, huwag sisihin ang haring ito, sabi ni Tai Kang. Hindi naniwala si Yefan, susubukan ko. Noon lamang dahan-daw ang ibinigay ni Tai Kang ang palakol kay Yefan. Kinuha ito ni Yefan kaagad, ngunit binitawan ni Tai Kang ang kanyang mga kamay. Hindi lang siya tinitigan ni Tai Kang, lahat sila Yekyun, Belfinger, at Bar ay tumingin kay Yefan, naghihintay ng reaksyon. Ngunit ang sumunod na eksena ay nagpatahimik sa lahat. Dinampot ni Yefan ang palakol sa isang kamay, tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan, inihagis ito gamit ang isang kamay, gamulong sa hangin, at nahulog muli sa kanyang kamay. Upang ilagay ito ng mahinahon, ito ay madali at comfortable. Huwag sabihin, kahit na ang palakol na ito ay luma na, ito ay napakapartikular sa mga materyales at konstruksyon, kaya't madali itong hawakan. Sabi ni Yefan, ibinaba ang palakol, at direktang tinadtad ang isang piraso ng kahoy na panggatong. Bitik. Nang marinig ang malutong na tunog ng pagcrack ng kahoy na panggatong, nabawi ang kamalayan ng iba pa sa Tai Kang. Ikaw, hindi mo ba iniisip na mabigat ang palakol na ito? Hindi ka panipaniwala ang mukha ni Tai Kang, parang multo. Ama, nagbabago ba ang bigat ng palakol sa kamay ng iba't ibang tao? Hulaan ni Belfinger. Si Yewuya ay kumagat sa isang piraso ng dulo ng manok, itinaas niya ang kanyang ulo at ngumiti. Hindi ito masyadong misteryoso, ang ibig sabihin ng Kang ay kawalan ng lakas. Yefan, ang batang ito ay hindi na tao, at magagamit siya kung bibigyan mo pa siya ng dalawang kamay. Natigilan ang lahat, walang tao. Ano yun? Nagliwanag ang mga mata ni Yefan ng itim na gintong apoy. Sa fearless mode, tiningnan niyang mabuti ang palakol. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinalik ni Yefan ang palakol kay Tai Kang. Sinubukan ni Tai Kang na kunin ito gamit ang isang kamay, ngunit halos hindi siya mapangiwi, kaya kailangan niyang ipagpatuloy ang paghawak dito gamit ang dalawang kamay na ayaw niya. Sayang naman. Napabuntong hininga si Yefan. Sayang naman. Sayang naman. Natarante si Tai Kang. Ang palakol na ito, bagamat mayroon itong hugis, ay nawalan ng kaluluwa. Ang orihinal nitong kapangyarihan. Napakakaunting natitira, at halos wala na itong silbi. Nagulat na naman si Tai Kang at iba pa, walang silbi itong palakol. Pagkatapos ay maaari itong takutin ng kungunir dati. Pahirapan si Tai Kang na kunin ito. Kung hindi ito aalisin, ano kaya ang dati? Lumingon si Yefan at unti-unting lumino ang kanyang mga mata, matandang mahilig sa pagkain, ang iyong kapatid. Ngunit si Pangu, ang maalamat na Diyos na lumikha ng mundo. Narinig din ito ni Belfinger. Paano posible na ang mga Diyos tulad ng Pangu, Nuwa, at Foxy ay halos kapareho ng mga Titan noong sinaunang panahon? Sa lakas ng adoptive father, mas mataas siya sa mga Titans. Bago ang labanan ng mga higanteng Diyos, ito ay hindi tungkol sa mga ninuno ng mga Titan, ngunit noong sinaunang panahon. Ang panahon ba ay pinatalsik mula sa hongmeng ng mga Diyos na iyon? Hindi naniwala si Tai Kang. Ngumiti si Yewuya, ngunit walang sinabi, kumain lang. Una sa lahat, ang mga Titan na pinalaya sa Hongmeng Universe ay hindi ang mga Titan na natalo natin noon. Ang mga Titan noong sinaunang panahon ay ang pinakamalapit sa ninunong si Ymir, at ang kanilang lakas ay dapat na ibang-iba sa kasalukuyang. Gayun din, ito. Walang paraan para ma-verify ito, lalo na ang Titan, malamang na walang mga tiyak na record si Hongmeng. Talagang nag-isip si Yefan ng isang posibilidad, iyon ay, ang pagsasaayos sa sarili ng Fifth Tai. Katulad ng digmaan kina Chiyo at Wang Di, nangyari ito sa Great Wilderness, ngunit kumalat ito sa mundo. Sa totoo lang, ako lang ang nakakaalam ng totoo. Master Yefan, bakit mo naisip ang dakilang Diyos na Pangu? Tanong ni Yekyun. Ang palakol na ito ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya, ngunit dahil wala ng gaanong enerhiyang ito, nawala ang orihinal nitong kapangyarihan. Bagaman hindi ako sigurado tungkol sa partikular na epekto, sapat na ang enerhiyang ito para buksan ang mundo. Sa unang pagkakataon na naramdaman ko ito. Muling sinabi ni Yefan, higit pa rito, sa pasukan ng Hongmeng, ang dalawang salitang iyon ay naglalaman ng lahat ng fenomena ng langit at kalangitan. Kung wala sa isip mo ang universo, tiyak na hindi mo maisusulat ang ganoong uri ng salita. Kung kapatid mo ang founder, ganoon din ang palakol na ito. Pagmamayari ito ng kuya mo. Ang naiisip ko lang na pwedeng maging kuya mo ay ang lumikha na si Pangu. Tinitigan ni Yefan si Yewuya, umaasang makakuha ng kaunting reaksyon. Nakakalungkot na ang mukha at mga mata ni Yewuya ay napakalma, at wala siyang makita. Anak, narinig mo ba na may nakababatang kapatid si Pangu? Nakangiting tanong ni Yewuya. Hindi, agad na sinabi ni Yefan, ngunit hindi ko pa ito narinig, hindi ito nangangahulugan na wala ito.
Sumimsam si Yewuya ng gulay na sopas at sinabing, huwag nating sabihin, hindi ako o hindi, sino sa palagay mo ang aking kapatid? Mahalaga. Ito ba? Kabanata 3658 tumigil sa pag-arte. Unti-unting lumitaw ang ekspresyon sa mukha ni Yefan, syempre, napakahalaga nito. Oh, bakit? Naging interesado si Yewuya. Ang pangu ay ang pagkakatawang tao ng 5 dakilang bagay, kung siya ay iyong kapatid, nangangahulugan ito na ang mundong ito ay iyong kapatid. Kung ang mundo ay mawawasak, ang iyong kapatid ay ganap na patay. Ibig sabihin, kung nagmamalasakit ka sa kapatid na ito, ibig sabihin, may pakialam ka sa mundo. Sinabi ni Yefan sa malakas na tono, Wumang, hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin, kaya kaaway o kaibigan mo ako, at mahirap hulaan. Ngunit kung alam kung ikaw ang nakababatang kapatid ni Pangu, matapang kong mahulaan na hindi ka lamang isang kaaway, kundi pati na rin tiyak na hindi kasing malamig at walang awa sa ibabaw. Tahimik ang looban. Sa mahabang panahon, tumingin si Yewuya sa Yantian ring ni Yefan. Pakikinig, hindi nararapat, bakit hindi ka lumabas? Kumunot ang noo ni Yefan, tila si Prince Gao ay lihim na nag-espiya sa usapan sa looban, at natuklasan ito ni Yewuya. Nanginginig na nagpasa ng pangungusap si Prince Gao kay Yefan. Humiling ito sa akin na sabihin sa iyo na hindi ako makikinig, at hahayaan kitang iligtas sa pagkakataong ito. Ngumiti ng mapait si Yefan. Tila takot mamatay si Prinsipe Gao, at natatakot siyang mawala siya kapag siya ay lumabas. Nagkatinginan ng iilang tao sa paligid, hindi alam kung sino ang nakikinig. Anak, kinuha ni Yewuya ang panyo, pinunasan ang kanyang bibig, at sinabing, ang iyong pangangatwiran ay medyo makatwiran. Pero, marami pa ring pagkakamali. Anong mali? Hindi naman importante, ang mahalaga ay nauubusan ka na ng oras, itong mundo, nauubos na ang oras, kailangan mong pumili. Sumimangot si Yefan, tila nag-aatubili pa rin ang matandang foodie na aminin ang lahat. Hindi ko alam kung hindi ko masabi, o ayaw kong sabihin. Sinulyapan niya ang palakol, na nawalan ng kapangyarihan, at nahulog sa malalim na pag-iisip. Nakagawa ako ng isang pagpipilian, at ang aking pinili ay hindi natitinag. Oh, sigurado ka. Dahan-daang lumingon si Yefan, tumingin kay Yewuya at sinabing, tama ka, ang pagiging mas malakas ang pinakamahalaga at ang tanging paraan upang malutas ang problema. Para makamit ang isang layunin, hindi iyon ang gusto ko. Kaya, Watay, gusto kong makatipid. Gusto ko ring protektahan ang mga taong pinapahalagahan ko. Mukhang hindi nagulat si Yewuya, umiling siya na may mahinang ngiti, katulad ni Lao Lin, gusto mong laging may bakas ng kawalang kasalanan. Inosente. Kalimutan mo na, at least hindi ka magsisisi, sabi ni Yefan. Sa tingin mo kaya mo. Hindi kaya ni Lao Lin, dahil lang sa iyo ngayon. Hindi ako sigurado, kaya ko talaga. Kung gagawin mo. Huwag mong subukan, paano mo malalaman kung gagana ito? Tumawa si Yefan. Umiling si Yewuya, tamad na magsabi pa. Natigilan si Tai Kang, sword. Diyos, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin sa ikalimang ginang? Ano? Nangyari sa ikalimang babae? Sasabihin ko sa iyo mamaya, tumingin si Yefan sa paligid at sinabi, ang patron Saint, Berde, hindi ba dito? Gusto niyang hanapin si Lu, at tinanong ang Qinglong kung ano ang iniisip niya bago magpatuloy sa susunod na hakbang. Master Yefan, Master Long, o Master Lu, natulog ulit. Sabihin mo siyang lumapit, may itatanong ako sa kanya, sabi ni Yefan. Biglang napahiya si Yekyun, ito. Tumingin si Yekyun kay Yewuya, Guro, tingnan mo. Kumakain, sagot ni Yewuya. Nang makitang hindi nakatulong ang matandang foodie, hindi napigilan ni Yefan na sumimangot. Tila bukod sa pagtawid sa ilog, ayaw talagang mag-alala ng matandang pagkain sa mundo. Sword God, medyo nababaliw ka na. Kahit na ang iyong lakas ay bumubuti ng mabilis, hindi laging available si Master Lu para sa iyo, tama. Biro ni Bellfinger. Nag-isip sandali si Yefan, pagkatapos ay ngumiti ng masama, paano mo malalaman ang antas ko bilang isang taunang general na katulad mo? Haha, napakaraming hindi makakatalo sa iyo, at ang haring ito ay hindi makikipag-away sa iyo, kaya dahan-dahan ka sa iyong sarili. Hanapin mo si Master Lu. Tingnan mo. Hindi na kailangan, sabi ni Yefan, natural akong may paraan para hayaan siyang pumunta at makita ako. Tumawa si Tai Kang, Sword God, bagamat ang iyong kasalukuyang lakas ay talagang pambihira. Inamin din ito ng haring ito, ngunit iyon ay hindi isang pag-iral na may isip mo. Hindi gaanong nagsalita si Yefan, at kinuha ang Qinglong armor na hindi niya kailanman gustong gamitin. Biglang, ang asol na ilaw ay pinakawalan, at isang malakas na asol na hininga ng dragon ang pumuno sa looban. Ito ay armor na gawa sa Blue Dragon Scales. Hindi makapaniwalang sabi ni Bellfinger. Sina Tai Kang at Baal ay pinagnanasaan din, ito ay isang magandang bagay. Hindi ito nagustuhan ni Yefan, at mukhang naiinis. Sa totoo lang, walang silbi ang baluti na ito sa magulong ilog. Matagal nang naalala ni Yefan ang lasa, at malamang na hindi maganda ang intensyon ni Di at hiniling sa kanya na mamatay.
Ngunit hindi talaga sinabi ni Di na tiyak na gag-ana ito. Hindi pa niya masisisi ang babaeng dragon, talagang tukaw na niya. Biglaan. Isang pamimilit na nagpapalpitate sa lahat ng naruroon, tulad ng presyon ng 10,000 bundok, sa isang iglap. Maliban kay Yewuya, na kalmado, lahat ay nakadama ng pahirap sa iba't ibang antas. Lumitaw sa bakuran ng isang lalaking may kumakalat na berdeng buhok at magagandang mata, at siya ay berde. Berde, Green Master. Parehong natigilan sina Belfinger at Tai Kang, tinawag talaga sila ni Ye Fan. Ilang buwan na lang mula nang mapangahas ang pagpapakita ng lakas ni Ye Fan, bakit ang daming misteryo sa buong katawan niya? Ang pag-iisip na minsang naging kalaban ng lalaking ito ay nagpahirap sa ilang mga Diyos at demonyo. Hindi nagulat si Ye Fan, at hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Sigurado siya na tiningnan na ni Lu ang mukha ni Yewuya at pinipigilan siya, kung hindi ay tiyak na mas malaki ang pamimilit nito kaysa kina Yao at Shi. Kung wala na, nagbigay ito sa kanya ng likas na pakiramdam ng krisis na malinaw na nalampasan ang kay Prince Gao. Mas mabuting bigyan mo ako ng dahilan para hindi kita patayin. Ang mga berdeng mata, ang mga pupil ay nasa estado na ng purong asul na mga mata ng dragon. Parang may balak na ibalik ang anyo ng Qinglong anumang oras, pinunit ni Ye Fan ang kanyang tiyan gamit ang isang kuko. Patriarch Green, bagaman hindi ako sigurado kung sino si Di mula sa iyo, ngunit ito ay dapat na kamag-anak mo. Huwag kang mag-alala, ang armor na ito ay ginawa para sa akin mag-isa. Hindi ko ito nasaktan, ayos lang. Sa mga salitang ito, biglang nawala ang pressure sa eksena. Ngumiti si Green, parang simoy ng hangin na hamihip ng mga willow. Kaibigan ba kayo ni Di? Malumanay ang boses, parang wala lang talaga ang nakakatakot na berdeng iyon. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba at sinabing, siguro. Hindi masyado. Kung tutusin, ginamit lang ako nito at gusto kitang patayin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga Diyos at demonyo sa eksena ay natigilan muli. Hindi babaliw ang batang ito. Sa harap ng berdeng mukha, sinabing patayin ito. Ang berdeng mga mata ay nagpakita ng kaunting pait, ngunit hindi siya nagulat, talaga. Mukhang hindi na ako nito mapapatawad kung tutusin. Wala kang pakialam, pinapangako ko na papatayin kita. Tanong ni Ye Fan. Umiling si Green. Bakit? Dahil hindi mo ako maaaring patayin, sabi ni Green. Ang sulok ng bibig ni Ye Fan ay kumaibot ng 2 beses, at sinabi niya na may tuyong ngiti, medyo naiintindihan ko kung bakit ka nito gustong patayin. Anak ko ito, sabi ni Lu. Natahimik si Ye Fan, tila gaano man kalakas ang buhay, mahirap harapin ang mga usapin ng pamilya. Kung nais siyang patayin ni Tuan Chuan, madudurog ang puso ng kanyang matandang ama, at hindi ito magiging madali para sa Shenlang Patriarch. Itong baluti, maaari mo bang ibigay sa akin? Tanong ni Green. Ito. Nagpakita si Ye Fan ng nahihiyang ekspresyon, ito ang pinakamahirap na sukat ng 7 Tribulations Asher Dragon, at ibinigay ito ni Princess Di. Huwag ka nang umarte, sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan, simpleng sabi ni Lu. Tuwang-tuwa si Ye Fan, alam mo ba ang layunin ng pagpunta ko rito? Kabanata 3659 na nagdagdag ng apoy. Napatingin si Green kay Yewuya, at ngumiti ng misteryosong, salamat sa dati kong kaibigan, mas marami akong alam tungkol sa iyo kaysa sa iniisip mo. Talaga. Si Ye Fan ay sumulyap sa kanya na medyo malungkot ang matandang foodie, nagchichismis ka tungkol sa akin sa likod mo. Iniunat ni Lu Yi ang kanyang kamay, ibigay mo sa akin ang baluti, at pagagalinggan ko ang batang iyon para sa iyo. Natigilan si Ye Fan, anong bata? Lumapit ka sa akin, ayaw mo bang pagalingin ang anak mo? Ayon sa pagkakaunawa nito, si Ye Fan ay nagsisikap na maglinang, gusto lang maging anak ng isang kakaibang bilang at bumalik sa normal. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, mukhang mali ang pagkakaintindi mo. Totoong gusto kong pagalingin ang aking anak, ngunit hindi kita hinahanap para dito. Anak ko, ako mismo ang magpapagaling sa kanya maya-maya, at sa totoo lang, baka hindi mo siya mapagaling. Mabuti anak ko. Masyadong komplikado ang hitsura ni Tuan Chuan. Si Ye Fan ay naparalisa ng malakas na masamang pag-iisip at pumasok sa creator mode, at ipinanganak ang sanggol na ito kasama si Su Qingzhou. Ngunit dahil pilit na binaligtad ni Ye Fan ang katotohanan, si Tuan Chuan ay naging isang magandang buhay na hindi dapat umiral. Hindi pa rin alam ni Ye Fan, ang magkaibang genes nila ni Su Qingzhou ang naging dahilan upang panatilihin ito ni Tuan Chuan. Hindi pa rin namamalayan, ginagamit pa rin niya ang kakayahan ng lumikha para ipagpatuloy ang pagkakaroon ng kanyang anak na babae. Sa madaling salita, marami pa ring misteryo ang Tuan Chuan. Kahit na may kakayahan ng 9 Tribulations Asher Dragon na lumikha ng mga bagay, maaaring hindi nito maibalik ang mga bug na ginawa niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay emperador, ngunit si Green ay hindi. Nadama ni Ye Fan na para sa kapakanan ng kaligtasan at para sa pagtubos, dapat niyang lutisin ito mismo sa halip na humingi ng tulong sa iba. Umiling si Lu, hindi ba para sa anak mo? Nandito ka ba para humingi ng kapayapaan? Maging para sa kapayapaan. Umiling si Ye Fan, nandito lang ako para pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan.
Gusto kong makipagsanib puwersa sa iyo upang pagsamasamahin ang lahat ng puwersa ng universo sa pagitan ng Hongmeng at ng Ligaw. Gusto niyang iligtas ang Yin Yang 5 Taste na malapit ng masira. Ang unang hakbang ay dapat na isang tigil-tigilan sa universo. Kung hindi, kapag siya ay gumawa ng isang solusyon, ang lahat ng mga buhay na nilalang sa kaharian ay wasak, paano mo iligtas ang isang umutot? Hindi lang hindi kayang lumaban, kundi magkaisa din para harapin ang banta ng underworld. Bahagyang nagbago ang berdeng kutis. Ang pagtawag at pagtutulungan ay tila magkatulad, ngunit hindi sila pareho. Ang makipagpayapaan ay nangangahulugan na ang panig ni Ye Fan ay malambot, at iniyuko niya ang kanyang ulo at humihingi ng tawad. Ang kooperasyon ay nangangahulugan na si Hongmeng ay hindi natatakot kay Hongmeng, at natukoy na si Hongmeng ay hindi kayang manalo sa isang digmaan. Bata, bagamat ikaw ay nasa ilang, ang iyong lakas ay medyo mabuti. Ngunit bukod sa iyo, ang ibang mga tao ay hindi sapat na nakakumbinsi upang kumbinsihin ang mga tao ng Hongmeng. Wala akong tutol, ikaw ang ganitong uri ng magandang ideya, ngunit kung gagamit ka lang ng kapangyarihan para pilitin si Hongmeng na maging pantay sa Ligaw. Ang huling resulta ay isang labanan lamang laban sa isa't isa, at ang contradiction ay tumitindi. Tumango si Ye Fan, tama ka, sa mundo. May matandang kasabihan, ang kapangyarihan ay nagmumula sa baril ng baril. Kung wala kang sapat na kapangyarihan, ang pag-uusap tungkol sa pagkakapantay-pantay ay walang laman na usapan. Ang dahilan kung bakit mo inorganisa ang espesyal na 8-door competition na ito ay para bigyan si Savage ng ilang pagkakataon na ipakita ang iyong lakas. Tama. Inamin ni Lu, oo, ngunit ang dahilan kung bakit tinawag si Hongmeng na Hongmeng ay dahil mayroong lahat ng mga nilalang sa Hongmeng Universe, hindi dahil sa patron saint ng upuang ito. Sabi ng pamilya ko, imposibleng lubusang makumbinsi ang lahat ng lahi. Oral. Si Ye Yuan lang ang makakahimok sa mga tribo ng Hongmeng na huminto sa pakikipaglaban. Walang magawang sinabi ni Ye Fan, hindi mo ba alam na nagpadala si Feng Jishao ng mga mamamatay tao para patayin ang ating mga tao? Oo, ngunit ito ay isang bagay na dapat mong harapin, sabi ni Green. Kapag oras na para kumuha ng mga tao, hinahayaan mo pa rin ang iyong sarili at hinahayaan ang mga taong ito na magpatayan. Green, hindi ka man lang nagkusa na humanap ng solusyon, iniisip mo lang na magiging maayos ang lahat. Sabi ni Ye Fan. Medyo nadismaya rin si Lu nang marinig niya ito. Ang marangal na Nine Tribulations Qinglong ay tinuruan ng ganoong aral na halos hindi pa nangyari noon. Boy! Baka sinadya mong hayaan ang upuang ito na direktang patayin ang mga taong iyon. Kung ganoon nga, ano ang pagkakaiba niyan sa digmaan? Kung ang anghel na tagapag-alaga ay pumatay sa kanyang sariling mga tao, kung gayon anong uri ng anghel na tagapag-alaga iyon? Ang buhay ay nagbabantay kay Hongmeng, pinapanood si Hongmeng na lumalakas araw-araw, paano mo maiintindihan ang dugo ng nakababatang henerasyon? Ngumiti si Ye Fan, hindi katakataka na ang Shenlong clan ay may ganoong opinyon sa iyo. Ikaw ay talagang isang magaling na dragon at isang malakas. Ngunit, ikaw ay talagang hindi magaling sa pamamahala. Kumunat ang noo ni Green at hindi na tumanggi. Anumang puwersang organisasyon, kapag may problema sa buto, kahit masakit sa buto, dapat itong ganap na gumaling. Hinayaan mo si Feng Jishao at iba pang mga malupit na tulad nito, magsimula ng mas malaki, maging yin at yang, at ito ay sa iyo hindi. Bumantong hininga si Lu, Feng Jishao. Pinagmasdan ko siyang lumaki, hindi siya masyadong dominante noon. Saglit na napabuntong hininga si Ye Fan, mukhang, all good dragon, talaga itong si Lu. Sumusunod ito sa kalooban ng kanyang nakatatandang kapatid, at kahit na mabaigo ito at iwanan ang Shenlong clan, mananatili ito sa Hongmeng. Nilinaw ng mga lalaking ito mula sa Hongmeng na hindi na sila dalisay, at tahimik nilang itinaas ito ng paisa-isa. Nag-aatubili din itong walang awa na ituwid ito dahil sa kabaitan nito. Hanggat ang berde ay may kaunting, kamaong bakal, isang lalaking tulad ni Feng Jishan, imposibleng mabuhay hanggang ngayon. Sa katunayan, naiintindihan ito ni Ye Fan ng husto. Hindi siya malakas na tao, dapat maging malakas siya sa lahat ng paraan. Karaniwan ang berde, napakalakas, ngunit hindi niya alam kung paano maging isang pinuno. Sa asensya, ito ay ang pag-asa na ang lahat ay maayos, at ang buong mundo ay maayos at maganda. Nakakalungkot lang na dragon ang magandang kapalaran, kung gaano ito kabait at mabait, mas laganap ang masasamang pag-iisip ng mga taong iyon sa Hongmeng. Patriarch Lu, kung naniniwala ka sa akin, ibigay mo sa akin si Hongmeng. Mula ngayon, ako na ang magiging patron ng Hongmeng. Sabi ni Ye Fan na may nag-aalab na mga mata pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Taikang at ang iba pa ay tumingin ng may pagtataka. Ang lalaking ito, masyadong malaki ang hininga. Buksan ang iyong bibig at kainin ang buong Hongmeng. Halatang natigilan si Lu, anak, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ako ay matino, at sa palagay ko ay walang mas angkop na tao kaysa sa akin. Ang patron ng Hongmeng, paano magiging ikaw ang gusto mong maging? Kailan? Nagtanong pabalik si Ye Fan, sabi mo, kilala mo na ako. Pagkatapos, sa tingin mo ba ay hindi ako mas kwalipikado kaysa sa iyo, maliban na ang aking lakas ay pansamantalang mas mababa sa iyo?
Si Patriarch Green, ang founder ng Hongmeng ay hindi nagsabi na ang Petronas ay hindi maaaring palitan, tama ba? Patuloy na lumalaki, lumalawak, at patuloy na damadami ang bilang ng mga tao. Nag-iisa ka, paano mo mapapamahalaan ang napakaraming bagay? Dapat mong malaman na ang sitwasyon ng ating alyansa ng tao, kahit paano mo tingnan, ako, ang emperador, ay mas may kakayahan kaysa sa iyo, tama? Nagtanong si Luo kung gusto mong maging patron, ngunit gusto mong patayin ang mga sumasalungat dito. Alam kong malalaki si Feng Jishao at ang iba pa, at kung gusto nilang kalabanan, tiyak na sasalakayin sila. Ngunit maipapangako ko sa iyo na hinding-hindi ako titigil sa pagpatay sa pamamagitan ng pagpatay, sabi ni Ye Fan. Sa katunayan, sa kanyang kasalukuyang kakayahan, walang problema sa pagpapakulong ng ilang mga tinik, at si Belial ay isang halimbawa. Nawala sa pag-iisip si Green, at tila isinasaalang-alang ang pagiging posible. Nagdagdag si Ye Fan ng isa pang apoy sa oras na ito at sinabing, Prinsesa Di. Napakadelikado na ngayon. Kabanata 3660 nag-iisa ako. Anong sabi mo? Nag-iba ang mukha ni Green, at mabilis siyang nagtanong, di ba sabi mo okay lang si Di? Napangiti si Ye Fan, mabuti pa ako bago ako umalis, ngunit. Ang kapangyarihan ng Underworld ay natipon, at ang Ghost Gate ay nawala ng ilang beses. Natatakot ako na kung lalayo pa tayo, ito ay mas mapalad. Kung hindi lang ganito, hindi ako magiging ganito kabalisa, gusto kong magkaisa ang mundo sa lalong madaling panahon para harapin ang susunod na krisis. Ang Ghost Emperor na iyon ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng ordinaryong Qinglong. Halika, Patriarch Lu, sa ugali mo, ayaw niyang masira ang mundo ng ganito, tama ba? Bamulong si Lu, Ghost Emperor. Ang mga matandang iyon. Hindi ba siya patay na? Matanda. Kilala mo sila. Nagtataka si Ye Fan. Lumingon si Lu upang tingnan si Ye Wuya at nagtanong, Dragon Emperor, hindi ba pinatay mo sila sa simula? Sa mga mata ni Lao Lin, ang yin at yang ay karaniwang pareho. Dahil pinanatili ka nila, natural na hindi nila sila papatayin. Walang katapusang pabaya. Sumimangot si Ye Fan. Maaaring ang Ghost Emperor ay ang taunang general ng ilang Demon Dragon Emperor. Kung ito ang kaso, kahit na ang lakas ay katulad ng kay Prinsipe Gao. Sa katunayan, sa antas na iyon, hindi madali para sa sinuman na pumatay ng isang tao. Kung mas malaki ang bilang at panlabas na mga pakinabang, mas maaari silang humawak hanggang sa wakas. To put it bluntly, sino ang makakarating sa ganitong level, sino ang walang killer sa ilalim ng box? Ang berdeng mukha ay nagpakita ng pag-aalala, at ang pagkakasala para sa kanyang anak ay hindi masabi. Kinagat nito ang ngipin at tinitigan si Ye Fan, na parang gumagawa ng malaking determinasyon. Sword God, ipinangako mo sa upuang ito na ang mga tao ng Hongmeng, ang lahat ng mga tao, ay dapat tretuhin tulad ng iyong alyansa ng tao, at tretuhin ng pantay-pantay. Tumango si Ye Fan, ayokong sayangin ang mahalagang kapangyarihang panlaban. Batay sa kanyang karanasan, sa katunayan, marami sa mga nangungunang powerhouse ng Hongmeng, ang mga Diyos na iyon, hanggat naiintindihan nila ng mabuti ang madilim na enerhiya, at makapasok sa kaharian ng mga tunay na Diyos, hindi ito magiging masyadong mahirap. Kung tutusin, hindi lang sila nagkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa ganoong klase ng enerhiya noon, hindi sa wala silang ganoong kakayahan. Kaya, sayang kung papatayin ang mga taong ito. Kung maglakas loob kang kumilos ng walang ingat at sirain ang iyong pangako, hindi ka pababayaan ng upuang ito. Seryosong sabi ni Green. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, maaari kang manood sa gilid, gayunpaman, sa loob ng 100 taon o higit pa, hindi ko akalain na ako ang magiging kalaban mo. Huminga ng malalim si Lu at sinabing, sa pagtingin sa iyo. Natatakot akong hindi ko kaya. Bakit? Tanong ni Ye Fan. Dahil kinuha mo ang tungkulin ng Patron Saint, pupunta ako sa Juyuan para tabyusan ang aking angkan, ang aking anak. Napabuntong hininga si Lu, at parang gamaan ang pakiramdam. Medyo natigilan si Ye Fan, gusto lang niyang ipaalam kay Lu na kritikal ang sitwasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang babaeng alipin na ito ay tatakbo sa Juyuan. Ikaw, pumupunta ka rin sa Juyuan. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa. Ano, hindi mo kayang pigilin si Hongmeng? Kung gayon, dapat mong linawin sa lalong madaling panahon, ayaw kong tuparin ang ipinagkatiwala ng aking kapatid, nakasimangot si Lu. Umiling si Ye Fan, hindi, kaya lang. Hindi ko inaasahan na gagawa ka ng ganoong desisyon. Kung pumunta si Lu sa Juyuan, dapat nitong maantala ng husto ang pagsalakay ng hukbo ng Underworld. May kaunting paghanga si Ye Fan sa kanyang puso. Bagamat ang berdeng ito ay hindi kwalipikadong maging pinuno, mayroon siyang pakiramdam ng responsibilidad. Nga pala, pumayag ka pa rin. Ang 8-door competition ang una. I can make a request to you. Kung aalis ka, hindi ka ba magtitiwala? Nakangiting sinabi ni Lu, simple lang, tinutupad ng Patronus ang isang hiling, ngunit hindi mahalaga. Sinong Diyos na tagapag-alaga ang sinasabi mo? Hindi nakaimik si Ye Fan, paano pa niya magagawa ito? O, kung hahayaan mo ang iyong mga tao na mauna, hindi ka ba magiging okay? Walang pakialam na sabi ni Green. Kalimutan mo na ito, kumpara sa iba,
ito ay isang maliit na bagay lamang, sabi ni Ye Fan. Sa sandaling iniunat ni Green ang kanyang kamay, isang cyan golden particle ang lumutang palabas. Bagaman ito ay sadyang pinigilan, ang kapangyarihang nakapaloob sa maliliit na particle na ito ay naging sanhi pa rin ng isang grupo ng mga taong naruroon upang magbago ang kanilang mga mukha. Long Yuan. Nakita ito ni Ye Fan sa pangalawang pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito ay kabilang ito sa Nine Tribulations Azure Dragon. Kunin mo. Alam ni Ye Fan ang ibig sabihin ni Lu at inabot niya ito upang kunin ito. Sa sandaling hawakan ng palad si Long Yuan, nagkaroon ng marahas na paso na halos hindi nasusunog ang kamay ni Ye Fan. Sa kabutihang palad, ginamit ni Ye Fan ang kanyang sword intent para sapilitang supulensya, kaya hindi siya nakaramdam ng kahihiyan sa mismong lugar. Mula ngayon, si Ye Fan, ang iyong Diyos ng Espada, ay ang patron ng Hongmeng, gamit ang Long Yuan bilang patunay. Ang berdeng pangungusap ay muling inukit sa Long Yuan. Maingat itong itinago ni Ye Fan, at sa totoo lang, medyo lihim siyang natuwa. Mayroon siyang parehong Azure Dragon ng 9 Tribulations, ang Demon Dragon ng 8 Tribulations sa simula, at ang mga fragment ng Long Yuan, na nagkakahalaga ng research. Pagkatapos magsalita ni Green, binalik niya ang tingin kay Ye Wuya. Matandang kaibigan, Palm. Si Ye Wuya ay kumain at hindi nagsalita. Ngumiti si Green at nawala agad. Congratulations, young Master Ye Fan, mukhang sa pagkakataong ito, malulutas natin ang panganib ng Hongmeng, nakangiting sabi ni Ye Kyun. Hindi makapaniwala ang ekspresyon ni Tai Kang. Bagamat naramdaman niyang mas malakas si Ye Fan, hindi niya inaasahan na makikilala siya ni Lu. Not to mention Belfinger and Baal, natulala na. Ginawa talaga ng lalaking ito. Orihinal sa 7th Kingdom, narinig ko na ang bibig ng Sword God ay kapareho ng kalooban ng espada, walang kapantay sa mundo. Mukhang totoo ito. Sinabi ni Bar Ang, Amataba, na may emosyon sa kanyang mukha. Pare, hindi siniseryoso ng batang ito ang mungkahi mo, bakit hindi mo siya pag-usapan? Maasim na sabi ni Belfinger. Tahimik na binigyan ni Ye Wuya ang kanyang sarili ng isa pang mangkok ng kanin, ngunit pagkatapos niyang matapos, nag-alinlangan siya at nagbuhos ng isa pang kalahati. Guro, bakit hindi mo ito kainin? Bakit hindi angkop ang pagkain ito? Tanong ni Ye Kyun. Biglang walang gana, mahinang sabi ni Ye Wuya. Sumimangot si Ye Kyun at bumantong hininga. Old foodie, alam kong tama ang iyong mungkahi, ngunit sa palagay ko ay tama rin ang aking pinili. Hindi ko ini-expect na tutulungan mo ako, pero sana huwag mo akong harangan. Si Ye Fan ay tumingin ng matalim na sumulyap kay Ye Wuya, sinabi niyang muli kay Tai Kang, sasabihin ko kay Katie na okay ka lang, mauna na ako. Kinailangan din niyang lumabas para tingnan kung ligtas ang mga taong sumali sa 8-door competition. Siya nga pala, sinamantala ko lang ang pagkakataong ito para makipag-showdown kay Hongmeng, at ako na ang head boss nila. Pagkaalis ni Ye Fan, ibinaba ni Ye Wuya ang kanyang trabaho. Walang gaanong masasabi, pagkatapos lumabas ng bakuran si Ye Wuya, nawala siya sa isang kisap mata. Muli itong lumitaw, at nasa bakana na ito ng Juyuan. Tumayo si Green sa harap ni Juyuan, naghihintay sa kanya ng nakangiti. Talagang kilala mo ang batang iyon, talagang nakuha mo ito ng tama, sabi ni Lu na may kasiyahan. Sinabi ni Ye Wuya na may maluwag ng ngiti, ang batang ito ay may matigas na ugali. Kapag mas hinihiling mo sa kanya na gawin ang isang bagay, mas hindi siya handa. Sumakit ang ulo ko noong una, paano ko siya makukumbansi na palayain ang kanyang mga balak na pumatay at maging mabait sa mga batang ito ni Hongmeng. Buti na lang, nag-propose siya na siya na lang ang mag-take over, and he also promised not to kill as much as possible. Sa wakas, makakapunta na ako sa dinang may kapayapaan ng isip. Nag-alok si Ye Fan na pumalit, at sa negosasyon, nagkaroon si Lu ng kalamangan at maaaring magmungkahi ng ilang kondisyon. Hindi pinangarap ni Ye Fan na akala niya ay nagsasamantala siya, ngunit sa katunayan siya ay, kinakalkala. Inunat ni Lu ang kanyang kamay at tinapik si Ye Wuya sa balikat, salamat. Walang dapat ipagpasalamat, ito ang intensyon ko. Kung hindi ako magpapahampas ng ilang letigo, magiging tamad ang batang ito, mahinang sabi ni Ye Wuya. Sadyang ngumiti si Green, at sa wakas ay sinulyapan ng Hongmeng Universe. Kaagad, ang kanyang katawan ay naging isang hindi maabot na matatag na asul na dragon, nagmamadaling pumasok sa Juyuan. Lahat ay payapa. Tumingin si Ye Wuya kay Juyuan at bumulong, oo naman. Sa huli, naiwan akong mag-isa. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.